Sa simula ng drama nakita namin ang babaeng lead na si Jang. Pumunta siya sa kumpanya ng MH para sa isang panayam. Maraming tao ang naroon para sa panayam. Pagkatapos ay pumasok ang isang empleyado si Kiao na at binabati ang lahat na nagsasabing ngayong 2 PM magkakaroon ka ng iyong panayam at ito na ang iyong huling round. Habang umaalis sabi din niya wag kang masyadong masaya. Mas mahigpit sa akin ang taong makikilala mo. Sa susunod na eksena makikita natin ang male lead na si Yuan. Ang sabi sa kanya ng kanyang katulong kung walang nagawa bibilhin ng ibang kumpanya ang lahat ng mga stock. Pagkatapos ay ipinakita sa amin si Mr. Sidule ang CEO ng kabilang kumpanya na nagsasalita tungkol sa pagbili ng mga stock. Gayunpaman nalaman niyang binili na ng kumpanya ng MH ang mga stock na ikinagalit niya. Si Yuan na isang executive sa kumpanya ng MH ay nagtanong sa kanyang assistant na bili na ba ang mga stock. Sagot ng katulong oo napakatalino mo. Yuan told him to leave saying I need to sleep. Sa susunod na eksena tinanong ni Kiao na si Yuan pupunta ako sa investment party. Ano ang hitsura ng damit na ito? Sabi ni Yuan ayos lang. Tapos sabi niya dadalo sa party ang mga Chinese business tycoon. Sasama ka sa akin. Sumagot si Yuan hindi ako makakapunta. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang mga file ng mga kandidato para sa interview. Sinimulan ni Yuan tingnan ang kanilang CVs. Nang makita niya ang CV ni Jang nabigla siya. Sabi ni Kiao na siya ay napakatalino. Napangiti si Yuan nang makakita siya ng isang tupa na gumuguhit sa ibaba ng kanyang CV. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiao na pumunta ka sa party. Ako na ang bahala sa interview. Sa susunod na eksena dumating si Jang sa kumpanya ng MH para sa panayam. Nang makita niya si Yuan nakilala niya ito. Sa panayam nagtanong si Yuan dapat ba tayong bumili ng mga stock ng kuryente. Mabilis na pag-aralan at sabihin sa akin. Sabi ng ibang miyembro ang pagbili ng mga stock na ito ay makikinabang sa kumpanya. Gayunpaman sabi ni Jang hindi ang mga stock ng kumpanyang ito ay nalulugi kaya ang pagbili ng mga ito ay magiging mapanganib. Sumagot si Yuan sa negosyo kailangang kunin ang panganib ng kita at pagkalugi. Pinili ni Yuan ang iba pang miyembro ngunit hindi pinili si Jang. Nang aalis si Jang sumasakit ang kanyang sakong at pinagmamasdan ito ni Yuan mula sa itaas. Si Jang pagdating sa labas ay nakaramdam ng sobrang panlulumo. Sa sandaling iyon dinalhan siya ng isang trabahador ni Yuan ng benda at sinabing ipinadala ito ng aming amo para sa iyo. Tanong ni Jang maaari ko bang pasalamatan siya sa pamamagitan ng iyong telepono. Pagkatapos ay nag-record siya ng voice message sa kanyang telepono na nagsasabing Mr. Yuan hindi ako susuko at idinikit ang benda sa telepono bago ito ibalik. Kapag nakikinig si Yuan sa recording sinabi ng kanyang trabahador this is a very intelligent girl. Bakit hindi mo siya pinili? Sagot ni Yuan hindi kakayanin ng babaeng ito na may allergy sa luha ang hirap at stress ng MH Company. Pagkatapos ay naalala ni Yuan ang nakaraan kung saan noong bata pa sila hinagisan niya ng insekto si Jang para asarin siya. Natakot si Jang nagsimulang umiyak at nawalan ng malay. Matapos siyang suriin sinabi ng doktor sa ama ni Jang siya ay may allergy sa luha kaya subukang huwag hayaan siyang umiyak. Pagkatapos ay inatasan ng ama ni Jang si Yuan ng responsibilidad na protektahan siya at tiyaking hindi siya iiyak. Pumayag naman si Yuan. Pagkatapos ay binigyan ng ama ni Jang si Yuan ng ilang pera. Tanong ni Yuan bibigyan mo ba ako ng pera ng ganito kada buwan? Na sinagot niya oo. Nakikita ni Jang ang lahat ng nangyayaring ito. Sa sumunod na eksena tinanong siya ng kaibigan ni Jang ang taong nagsasagawa ng iyong panayam ay ang iyong childhood friend na kumukuha ng pera sa iyong ama para protektahan ka tama ba? Sagot ni Jang hindi ko siya kaibigan. Isa siyang thug na nangangikil noon sa tatay ko. Nag-aral ako sa kanya mula elementarya hanggang high school ngunit dahil sa kanyang mga aksyon ay nagsimula akong galit sa kanya dagdag niya. Nagbigay ako ng isang mahusay na panayam ngunit tinanggihan niya ako para lang troublemayan ako. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng notification sa paghiling ng kaibigan sa WeChat app mula sa isang taong nagngangalang YS. Tinanggap niya ang kahilingan at ito pala ay si Yuan. Masaya ang pakiramdam ni Yuan kapag tinanggap ang kahilingan. Jang then messages him sino ka?
Sagot ni Yuan, ako si Yuan. Si Jiang galit, agad siyang inalisan ng kaibigan. Nagpadala si Yuan ng mensahe sa kanya na nagsasabing hindi ko ibinigay sa iyo ang trabaho para sa iyong kapakanan. Deserve mo ng mas magandang trabaho. Sinusubukan niyang ipadala ngunit hindi natuloy dahil na-unfriend na siya ni Jiang. Nang makita ito, nagalit si Yuan at sinabing, how dare she unfriend me so fast? Sino siya sa tingin niya? Samantala sinabi ni Jiang sa kanyang kaibigan, tiyak na magtatrabaho ako sa kumpanya ng MH at tuturuan si Yuan ng leksyon. Pagkatapos ay iniisip niya kung paano ito gagawin. Sabi ng kaibigan niya, marami akong kontak. Tutulungan kita. Hihilingin ko kay Mr. Wang na ayusin ang isang tiket para sa BUI. Tugon ni Jiang, kapag nandoon ka kumilos ka ng maayos at ipamukhang binubuli ka ni Yuan. Pinapanatag siya ng kaibigan niya, don't worry, I will handle everything. Sa susunod na eksena, dumating si Jiang sa party. Hindi sinasadyang nabangga niya si Mr. Dulay, halos mabuhusan siya ng alak. Humingi ng tawad si Jiang at sumagot siya, okay lang. Sa party napansin ni Yuan si Jiang at sumenya si Jiang sa kanya na parang sinasabing, I'll deal with you. Mamaya sa party, nilapitan ng kaibigan ni Jiang si Yuan at sinadyang buhusan siya ng alak. Tanong ni Yuan, sino ka at bakit mo ito ginagawa? Nagsimula siyang kumilos at malakas na sinabi, nakita ba ninyo ito? Hindi man lang ako kinikilala ng taong tinatawag akong sweetheart ngayon. Nagsisimula siyang umiyak ng pekeng luha. Pinapanood ni Jiang ang kanyang pag-arte at ngumiti. Napansin ni Yuan ang ngiti ni Jiang at napagtanto niyang ito ang lahat ng kanyang plano. Tinanong ni Yuan ang kaibigan ni Jiang, sinasabi mong boyfriend mo ako. Alam mo ba ang aking numero ng telepono, ang aking address o ang aking kaarawan? Ang kaibigan ni Jiang ay hindi nakaimik at nananatiling tahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Yuan, tingnan mo, walang alam ang babaeng ito tungkol sa akin. Paano niya ako naging girlfriend? Pagkatapos ay lumapit siya kay Jiang at sinabing, ito ang aking kasintahan. Nang marinig ito, tumakbo si Jiang palayo. Pumunta siya sa terrace na sumisigaw sa galit, nakakakilabot si Yuan. Sinundan siya ni Yuan at sinabing, may sinasabi ka ba tungkol sa akin? Nagtanong si Jiang, paano mo nalaman na pupunta ako dito? Sagot ni Yuan, sa tuwing ikaw ay masama ang loob, pumupunta ka sa terrace. Tinanong siya ni Jiang, bakit hindi mo ako binigyan ng trabaho sa kumpanya ng MH? Sumagot si Yuan, ginawa ko ito para sa iyo. Hindi ka sana makakapag-adjust dyan. Sagot ni Jiang, mas mabuti kung itigil mo na ang paggawa ng mga bagay para sa ikabubuti ko. Para kang isang nakakatakot na panaginip para sa akin. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback sa high school. Si Jiang ay dumating sa entablado upang magbigay ng talumpati, ngunit nawala ang kanyang script at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinimulan siyang kotsain ng lahat na nagsasabing kung hindi mo magawa, bumaba sa pwesto. Nagsimulang umiyak si Jiang at pagkatapos ay nahimatay. Lumapit sa kanya si Yuan at inabot sa kanya ang isang script na nagsasabing, narito ang script, basahin mo ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang sa kanya, sinadya mong itago ang script ko para mangyari ito. Sa kasalukuyan sinabi ni Jiang sa kanya, dahil sa iyo kinailangan kong lumipat ng paaralan. At ngayon ayaw mo pa akong bigyan ng trabaho sa kumpanya ng MH. Sagot niya, ayoko ng ganon. Hindi mo kakayanin ang hirap at stress doon dahil sa iyong allergy sa luha. Sabi ni Jiang, kahit anong gawin mo, magtatrabaho ako sa kumpanya ng MH. Pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng lamig si Jiang, kaya isinuot sa kanya ni Yuan ang kanyang Amerikana. Sabi niya, napakalamig sa labas. Tere na sa loob. Ngunit tumanggi si Jiang. Hinawakan ni Yuan ang kanyang kamay para dalhin siya sa loob, ngunit sinubukan niyang pakawalan ang sarili. Sa pagpupumiglas, pinilipot niya ang kanyang bukong-bukong at malapit nang mahulog, ngunit sinalo siya ni Yuan. Ito ay naglalapit sa kanila at sila ay hindi sinasadyang naghalikan. Sa sandaling iyon dumating ang mga reporter at nagsimulang kumuha ng kanilang mga larawan. Itinago siya ni Yuan sa ilalim ng kanyang Amerikana at binalaan ang mga mamamahayag, kung may gagawin kayo isusumbong kita sa pulis. Nang marinig ito, natakot ang mga reporter at umalis. Dahil sa lahat ng ito, hinimatay si Jiang at dinala siya ni Yuan sa ospital. Sinuri ng doktor si Jiang at sinabi kay Yuan na ayos lang siya.
Pagkatapos pumunta si Yuan kay Jiang, kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigan na nagsasabing nasa ospital ako, sunduin mo ako. Pagkatapos ay idinagdag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kontak sa WeChat mula sa kanyang telepono. Ang kaibigan ni Jiang, si Lee, ay lumapit sa kanya. Nakita siya ni Yuan sa malayo at umalis. Nang magkamalay si Jiang, nasa tabi niya si Lee. Tanong ni Lee, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Jiang, dinala mo ba ako sa ospital? Sagot ni Lee, hindi, ikaw mismo ang nag-message sa akin na pumunta. Sabi ni Jiang, wala akong pinadalang mensahe. Pagkatapos ay tiningnan ni Jiang ang kanyang telepono at nakitang nagpadala siya ng mensahe ng paghingi ng tawad kay Mr. Yuan. Nagulat siya at sinabing hinding-hindi ko gagawin iyon. Pagkatapos ay napansin ni Lee ang isang viral na larawan ni Yuan at Jiang sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Jiang. Nang makita ang larawan, muling nahimatay si Jiang. Samantala, tinitingnan din ng mga miyembro ng kumpanya ng MH ang parehong larawan. Dumating ang sekretarya ni Yuan at nagtanong ano ang nangyari. Sagot nila, lagi mong kasama si Yuan kaya dapat alam mo kung sino ang babaeng ito. Tiningnan ng sekretarya ang larawan at sinabing hindi nakikita ang mukha ng babae kaya paano ko malalaman. Pagkatapos ay dumating si Kiao na at sinabi sa lahat bumalik sa trabaho. Kung hindi ka magtrabaho, lahat kayo ay tatanggalin at sasabihin sa kanila na tanggalin ang mga larawan. Maya-maya nakatingin si Yuan sa parehong larawan nang dumating si Qiang. Hawak ang CV ni Jiang, sabi ni Qiang, ito ang babaeng gusto mo. Dapat bigyan mo siya ng trabahong katulong para manatili siyang malapit sa iyo. Sumagot si Yuan, suriin ng maayos ang file na ito at itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Sa susunod na eksena, nakilala ni Yuan ang landlady ni Jiang at sinabing bibigyan kita ng maraming pera kung ibebenta mo sa akin ang bahay na ito. Pumayag naman ang landlady. Pagkatapos ay tumawag siya at sinabing kailangan mong maglagay ng bahay sa lugar na ito para upa online. Ang upa ay dapat na napakababa at dapat lamang itong rentahan sa isang partikular na tao. Sa susunod na eksena, binigyan ni Jiang si Yuan ng isang bag at sinabing siguradong makakakuha ako ng trabaho sa kumpanya ng MH. Sagot ni Yuan, hindi bagay sa iyo ang trabahong iyon. Hindi ka makakapag-adjust doon kaya hindi ka makakapagtrabaho sa kumpanya ng MH. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Jiang at sinabing patunayan ko na kaya kong magtrabaho doon. Pag-uwi ni Jiang, sinabihan siya ng landlady niya, kailangan mong lisanin ang bahay dahil babalik ang anak ko galing abroad at dito titira. Nag-alala si Jiang, kinuha ang kanyang mga gamit at pumunta sa lugar ni Lee at hiniling niya sa kanya na maghanap ng bahay na mauupahan para sa kanyang sarili. Naghahanap ng bahay sina Jiang at Lee nang sabihin ni Lee napakaganda ng bahay na ito at matatagpuan sa magandang lugar. Sinabi ni Jiang kung gayon ito ay dapat na mahal. Ngunit kapag nakita nila ang upa, ito ay nakakagulat na mababa na ikinagulat nila. Tumawag si Lee sa numero para magtanong tungkol sa upa. Kinumpirma ng tao na mababa ang upa na nagpapasaya kina Jiang at Lee. Pagkatapos ay nakatanggap si Yuan ng mensahe mula sa kanyang manager na nagsasabing ang babaeng iyon ay nagrente ng bahay at bibisita ito ng 1 PM. Maya-maya naghihintay si Yuan sa labas ng bahay para kay Jiang. Dumating sina Jiang at Lee at palihim silang pinagmamasdan ni Yuan. Tumingin si Jiang sa bahay at sinabing gusto ko ito. Kaya nagpa siya siyang umupa. Sa susunod na eksena, pumunta si Jiang sa silid-aklatan upang makipagkita kay Lin Taimo, ngunit hindi makapasok ng walang appointment. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Dulay at sinabing ako ang nabuhusan mo ng alak sa party. Tinutulungan niya itong makilala si Lin Taimo. Sinabi ni Jiang salamat at sinabi kay Lin Taimo, nagbigay ako ng magandang panayam sa kumpanya ng MH ngunit tinanggihan nila ako. Nagpa siya si Lin Taimo na kapanayaman siyang muli. Sinagot ni Jiang ang lahat ng kanyang mga tanong ng maikli na humahanga sa kanya at nag-aalok siya sa kanya ng trabaho. Masaya si Jiang at tinawagan si Lee para ibahagi ang balita. Sabi ni Lee, napakasaya ko para sa iyo. Sa susunod na eksena, lumipat si Jiang sa kanyang bagong bahay. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakatayo doon si Yuan na ikinagulat niya. Nagtatanong siya, paano mo nalaman kung saan ako nakatira?
Sagot ni Yuan, narinig ko na may mga bagong kapitbahay na lumilipat kaya pumunta ako para kumustahin. Paano ko malalaman na magiging kapitbahay kita? Sabi ni Jiang, kaya mababa ang upa sa bahay na ito dahil ang kapitbahay ay isang halimaw na katulad mo. Kaya naman walang gustong tumira dito. Tanong ni Yuan, hindi mo ba ako iimbitahan sa loob? Ngunit sumagot si Jiang, masyadong gabi na kaya hindi kita mapapasok, at sinarhan siya ng pinto. Sabi ni Yuan, walang problema, baka sa susunod. Nandito ka ngayon. Gayunpaman lumilipat ang kwento sa kanilang pagkabata. Sinabi ni Yuan sa isang batang lalaki, hilahin ang buhok ni Jiang para makita kung ano ang kanyang reaksyon. Ngunit hindi gumanti si Jiang. Sa halip na laman niyang si Yuan ang nasa likod nito. Nagsisimula siyang umiyak. Lumapit si Yuan sa kanya at sinabing, stop crying. Ipikit mo ang iyong mga mata. Nang maglaon, kinumpronta ng tatay ni Jiang si Yuan, sinabi ni Jiang na binubuli niya siya para mangikil ng pera. Itinanggi ito ni Yuan at sinabing gusto ko lang siyang patigasin para harapin niya ang anumang sitwasyon ng walang takot. Sumang-ayon ang tatay ni Jiang at sinabing kung ganoon ayos lang. Pagkatapos ay tinanong ni Yuan ang tatay ni Jiang, maaari ko bang makuha ang aking sweldo ngayon? At masaya niyang binigay ito sa kanya. Sa susunod na eksena, si Yuan ay nasa kanyang balkonahe nang si Jiang ay lumabas sa kanya. Ngunit nang makita niya si Yuan, bumalik siya sa loob. Mamaya habang papalabas siya, sinabi ni Yuan, pupunta ka ba sa interview sa damit na ito? Sagot ni Jiang, it's none of your business, Miro. Sabi ni Yuan, nakahanap ako ng trabaho para sa iyo na may malaking sweldo. Kalimutan ang tungkol sa pagtatrabaho sa kumpanya ng MH. Sagot ni Jiang, papatunayan ko sa iyo na maaari akong makakuha ng trabaho doon. Sa susunod na eksena, pumunta si Jiang sa kumpanya ng MH para magtrabaho. Nag-comment ang mga tao doon, she was rejected, so anong ginagawa niya dito? Samantala, isang empleyado ang nagpapaliwanag ng isang proyekto. Ngunit sabi ni Yuan, ang pagtatanghal na ito ay hindi katanggap-tanggap at pinaalis siya. Nang makita ang lahat ng ito, nagalit si Jiang kay Yuan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Kiao na 4 na bagong tao ang sumali sa kumpanya pagkatapos ng matinding kompetisyon. Isa si Jiang sa kanila at nabigla si Yuan nang makita siya. Sumenya si Jiang sa kanya at nagsimulang ngumiti. Ipinakita ni Kiao na ang mga bagong empleyado sa paligid ng opisina at ipinakilala si Yuan bilang executive chairman. Pagkatapos aalis na siya. Sa susunod na eksena, sinabi ng manager kay Yuan, tinulungan ni Lin Taimo si Jiang na makuha ang trabahong ito. Samantala, ang ilang mga empleyado ay nagchichismis tungkol kay Jiang na nag-iisip tungkol sa kung kaninong suporta siya ginamit upang sumali sa kumpanya. Narinig ito ni Jiang at masama ang pakiramdam at umalis doon. Isang empleyado ang umaaliw sa kanya na nagsasabing huwag pansinin kung ano ang kanilang sinasabi. Pagkatapos ay dumating si Kiao na at sinabi kay Jiang, gusto kang makilala ni Yuan sa kanyang opisina. Pumunta si Jiang sa opisina ni Yuan at nagtanong, bakit mo ako tinawagan? Sabi ni Yuan, alam kong nakuha mo ang trabahong ito sa pamamagitan ng rekomendasyon ni Lin Taimo, ngunit hindi mo naiintindihan ang aking kapangyarihan. Maaari kong tanggalin ang sinumang empleyado anumang oras. Binigyan niya siya ng gawain at sinabing kumpletuhin mo ito ng mabilis at kung may pagkakamali tatanggalin kita. Mayroon kang 3 pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Tumugon si Jiang, hindi kita bibiguin at papatunayan ko sa lahat na hindi ko nakuha ang trabahong ito sa pamamagitan ng anumang rekomendasyon. Sagot ni Yuan, ako ang gulong at ikaw ay langgam. Ang gulong ay umuusad, iniiwan ang langgam. Sumagot si Jiang, tandaan ang iyong mga salita. Sabi ni Yuan, duda ako na tatagal ka ng higit sa 2 linggo sa kumpanyang ito. Sagot ni Jiang, patutunayan kung mali ka. Pagkatapos umalis, nakipag-chat siya kay Li tungkol sa kanyang unang araw sa trabaho. Maya-maya nilapitan ni Yuan si Jiang at sinabing ang ulat na inihanda mo ay maraming pagkakamali. Magtrabaho ng maayos o maghanda sa pag-alis. At magdala ng kape sa kwarto ko. Pagkatapos niyang ibigay ang utos na ito ay umalis na siya. Nagtatrabaho si Jiang sa library nang dumating si Mr. Dulay at nakilala siya. Tinutulungan niya itong ihanda ang ulat. Habang nagtatrabaho, medyo gabi na. Nang papaalis na si Jiang, bumuhos ang malakas na ulan sa labas.
Si Mr. Inalok siya ni Dulay ng kanyang payong at sinabing darating ang aking kaibigan para sunduin ako. Kinuha ni Jiang ang payong at sinabing ibabalik ko ito sa iyo. Tapos aalis na siya. Maya-maya isang babae ang lumapit kay G. Dulay at nagtanong sino ang babaeng iyon. Hindi siya masyadong nagsasalita at sumasagot gutom na ako. Sa kotse tinanong ng ginang si Mr. Dulay nakahanap ka na ba ng paraan para talunin si Yuan. Sabi niya sa ngayon hahayaan ko siyang manalo. Pero sa susunod kukunin ko na lahat sa kanya. Sa susunod na eksena tinanong ni Yuan si Jiang tungkol sa ulat. Ipinakita ito ni Jiang sa kanya ngunit hindi niya ito gusto. Sabi niya inilipat mo lang ang data ngunit kailangan ko ang katotohanan. Sinabi niya sa kanya inilipat ng chairman ng Kelong Pharmacy ang lahat ng kanyang asset sa sarili niyang account at ang empleyadong nagsiwalat nito ay tinanggal sa trabaho. Kailangan mong mangalap ng impormasyon tungkol dito. Sumang-ayon si Jiang at sinabing sige aalamin ko. Sabi ni Yuan ito ang iyong unang pagkakamali. May natitira kang 2 pagkakataon para sa trabahong ito. Galit na galit si Jiang kay Yuan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang Kelong Pharmacy at nagtanong tungkol sa chairman at nalaman niyang naglalaro siya ng golf. Sa susunod na eksena pumunta si Jiang sa golf stadium upang makipagkita sa chairman ng parmasya. Sinusubukan niyang kausapin siya ngunit sabi niya umalis ka. Hiling ni Jiang maaari ko bang tingnan ang mga file ng kumpanya. Noong una tumanggi siya ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong ni Jiang sinabi niya fine check them. Umalis si Jiang. Sabi ng chairman hinding-hindi mo ako matatalo. Sa susunod na eksena pumasok si Jiang sa kumpanya. Sabi ng isang babae sumama ka sa akin at dinala siya sa isang silid kung saan tinitingnan na ng assistant ni Yuan ang mga file. Sinimulan na rin ni Jiang na suriin ang mga file. Habang nagtatrabaho gabi na. Dumating si Yuan at sabi ng katulong pagod na akong tumingin sa mga file na ito. Inabutan niya si Yuan ng file at sinabing kailangan kong pumunta sa restroom. Sinabi ni Jiang kay Yuan ang tungkol sa mga file na kanyang nasuri at binanggit marami pa rin ang natitira upang suriin. Samantala napansin ng ginang si Jiang na papunta sa banyo. Binigyan ni Jiang si Yuan ng ilang file para tingnan at sinabing napakaraming wrinkles sa mukha mo. Sagot ni Yuan hindi madaling maabot ang ganoong posisyon sa kumpanya ng MH. Nagtrabaho ako ng husto kaya naman sinasabi ko sa iyo na ang trabahong ito ay hindi angkop para sa iyo. Hindi ka makakapagtrabaho dito. Tumugon si Jiang ang iyong paningin ay mahina mula pagkabata kaya paano mo babasahin ang proyektong ito. Nagsimula siyang umalis ngunit hinawakan siya ni Yuan at tinanong ngayon ay napapansin mo na ang mga kulubot sa aking mukha. Biglang namatay ang ilaw at dumilim. Tanong ni Jiang ano ang nangyari. Sagot ni Yuan parang nawalan ng kuryente. Nakita namin ang babae na pinatay ang mga ilaw at nagmemensahe kay Mr. Dulay. Tapos na ang trabaho. Tumingin si Jiang sa paligid para humingi ng tulong ngunit sabi ni Yuan huwag kang mag-alala susuriin ko. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang telepono ngunit napagtanto ko nakalimutan kong dalhin ito. Tinatawanan siya ni Jiang at sinabing mukha kang propesyonal ngunit paano ka magiging napaka-irresponsible para makalimutan ang iyong telepono. Inilabas ni Jiang ang sarili niyang telepono ngunit patay na ang baterya nito. Sa sandaling iyon bumalik si Assistant Cheng at nagtanong boss ano ang nangyari dito. Sabi ni Yuan patay ang mga ilaw. Kumuha ka ng mag-aayos sa kanila. Umalis si Cheng para humanap ng tulong. Si Jiang ay nagsimulang sumigaw tulong. Ngunit sinabi sa kanya ni Yuan hindi ito magkakaroon ng anumang pagkakaiba. Jiang remarks mukhang nag-e-enjoy ka dito. Sumagot si Yuan hindi pero natutuwa akong panoorin ka. Pagkatapos ay sinabi niya ito ay isang malaking silid. Dapat may isa pang switch ng ilaw. Pareho silang nagsimulang maghanap. Biglang sinabi ni Jiang kailangang magsimula ang aking regla sa lahat ng oras. Sabi ni Yuan tila ang pinjutan ay nasa itaas. Bubuhitin kita para hanapin mo. Pagtanggi ni Jiang. Napansin ni Yuan na masama ang pakiramdam niya at nagtanong ano ang nangyari sa iyo. Sagot ni Jiang nag-skip lunch kaya siguro sumakit ang tiyan ko. Ngunit napagtanto ni Yuan kung ano talaga ang nangyayari. Sa huli ay nahanap niya ang switch ng ilaw at muling binuksan ang mga ilaw.
Ibinigay niya kay Jiang ang kanyang Amerikana at sinabing halika sa labas. Pagkatapos ay umalis na silang dalawa doon. Sa susunod na eksena si Jiang ay natutulog sa kotse ni Yuan. Yuan look at her and says I told you that MH company is not for you. Then Yuan receive a message from assistant boss nasaan ka na? Sagot ni Yuan nakarating na kami sa labas kaya dapat umuwi ka na rin. Pagkatapos nito pumunta si Yuan sa isang tindahan para bumili ng mga pad. Nakatayo siya doon iniisip marami na akong naharap na paghihirap sa buhay kaya hindi big deal ang pagbili ng mga pad sa isang tindahan. Pumasok siya sa shop. Si Lee na nagtatrabaho sa tindahan ay nakita si Yuan at itinago ang kanyang mukha sa pag-iisip ito si Yuan ang nabuhusan ko ng inumin sa party at ngayon ay sinundan niya ako dito. Kung makita niya ako hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Tinitingnan ni Yuan ang mga pakete ng mga pad at nalilito. Napakarami nila. Alin ang dapat kong bilhin? Samantala umupo si Lee at nagsimulang mag-makeup. Kumuha si Yuan ng ilang pakete ng mga pad at pumunta sa counter para magbayad. Habang tinatapos ni Lee ang kanyang makeup at tumayo nakilala siya ni Yuan at sinabing ikaw ang nagbuhos sa akin ng inumin sa party. Nagkunwaring hindi siya nakikilala ni Lee. Sabi ni Yuan magdala ka ng mainit na tubig at tasa ng thermos. Pagkatapos ay idinagdag niya ang pulbos ng tsaa ng luya at sinabing kung itatapon ko itong tsaang luya sa iyong mukha alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sagot ni Lee Kambal kung kapatid ang nagbuhos ng inumin sa iyo kaya humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Sabi ni Yuan sige tatawag ako ng pulis. Sabi ni Lee mangyaring huwag gawin iyon. Babayaran kita para sa suit mo. Bigyan mo lang ako ng oras. Maaari kang kumuha ng kahit ano mula rito. Babayaran ko ang bill. Sinabi sa kanya ni Yuan ibenta ang mga pad na ito nang may diskwento at ang bote na ito. Ginawa ni Lee ang tinanong. Umalis si Yuan sa shop. Sa susunod na eksena nakatayo si Yuan sa labas ng kanyang sasakyan at naghihintay na magising si Jiang. Nang magising si Jiang sinabi ni Yuan gising ka na. Sagot niya bakit hindi mo ako ginising? Pagkatapos ay nakita niya ang mga pad at nagtanong bakit ka bumili ng napakaraming pad. Sagot ni Yuan may discount sila kaya bumili ako ng extra. Pagkatapos ay binibigyan niya ito ng tsaa ng luya na ikinatutuwa niyang inumin. Ngumiti si Yuan. Sa susunod na eksena pagdating ni Jiang sa bahay nandoon na si Lee. Nang makita ang shopping bag sa kanyang kamay nagtanong si Lee ano ang dala mo. Pagkatapos ay nakita ni Jiang ang mga pad at nagtanong bakit ka bumili ng napakaraming pad. Sagot ni Jiang may discount sila kaya binili sila ni Yuan. Sabi ni Lee ito ang parehong mga pad at thermos cup na binili ni Yuan sa aking tindahan. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Sabi ni Jiang wala lang. Nagkulong kami ni Yuan sa isang kwarto at nagsimula na ang regla ko kaya bumili siya ng pads para sa akin. Sa susunod na eksena nagbabasa ng libro si Jiang. Pumasok si Yuan at itinago niya ang mukha sa likod ng libro sa kangumiti. Umupo ulit siya sa pwesto niya. Sinadya ni Yuan na ihulog ang kanyang panulat sa ilalim ng mesa ni Jiang. Habang nakayuko silang dalawa para kunin ito nagkatinginan sila. Tanong ni Yuan nasaan ang listahan. Sabi ni Jiang handa na. Sa susunod na eksena pumunta si Jiang kay Ji. Liu Yong ang dating accountant ng Kelang Company na natanggal sa trabaho. Ang sabi niya kaya kung ipakita ang kasaysayan ng chairman sa harap ng lahat. Gayunpaman sa kabila ng ilang beses na pagsang-ayon sabi niya hindi kita matutulungan. Pagkatapos ay itinapon si Jiang sa labas ng bahay. Sa susunod na eksena nagaganap ang pagpupulong kung saan sabi ni Yuan I suggest tanggalin natin ang chairman ng Kelang Company sa kanyang post. Tanong ng chairman mayroon ka bang anumang patunay laban sa akin? Sa sandaling iyon pumasok ang tinanggal na empleyado na si Liu Yuan at sinabing gusto kong sabihin sa iyo ang totoo ngunit pinaalis nila ako. Sabi ng chairman sinira niya ang mga dokumento kaya pinaalis ko siya. Inaakusahan niya akong maghiganti. Pagkatapos ay sinabi ni Kiao na kay Jiang dahil sa iyo kami ay nainsulto. Ngayon anong patunay ang ipapakita natin sa chairman? Sagot ni Jiang kailangan ko ng oras. Aalamin ko lahat. Sabi ni Kiao na hindi kita mabibigyan ng oras. Mas maganda kung magre-resign ka na sa trabaho mo.
Sa sumunod na eksena napansin ni Yuan na sobrang sama ng loob ni Jiang. Lumabas siya at sinabi ni Yuan, pumasok ka sa kotse ko. Pagtanggi ni Jiang. Sabi ni Yuan, kung hindi ka makikinig sa akin mawawala ang iyong huling pagkakataon. Sa wakas ay sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Sabi ni Yuan, alam kong masama ang loob mo pero huwag kang umiyak o kailangan kong tumawag ng ambulansya. Tanong ni Jiang, masaya ka ba na nakikita akong natanggal sa trabaho ko? Sagot ni Yuan, napakahirap magtrabaho sa kumpanya ng MH. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sisihin ng munting tiyahin ang lahat at magre-resign sa kanyang trabaho. Sabi ni Yuan, hindi sumusuko si tita. Sabi niya, ano? Hindi kailanman mauunawaan ng isang gulong ang damdamin ng isang tiyahin. Sabi ni Yuan, I want you to quit your job at MH company but I don't want you to take the blame and quits like this. Nagtatanong siya, may nakita ka bang patunay? Sagot niya, hindi pa tapos ang usapin. Sabi niya, okay, hindi rin ako susuko. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiang ano ang dahilan ng pagsali sa kumpanya ng MH. She says, after we separated my father passed away and this was his last wish na magtrabaho ako sa MH company. Sa susunod na eksena nakatayo si Yuan sa terrace at nakita si Jiang na papunta sa isang lugar. He texts her, saan ka pupunta ng ganitong oras? Papatayin mo ba ang chairman? Sagot niya, hindi ko iyon intensyon ngunit kung gagawin ko ikaw ang aking unang target. Sumagot si Yuan, pagkatapos bilisan mo na. Susunod na kilala ni Jiang si Ji. Dul at ibinahagi sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay dinalhan ng isang babae si Jiang ng isang bouquet ng bulaklak at nagsabi, ngayon ay anibersaryo ng aming restaurant kaya nagbibigay kami ng mga bulaklak sa mga kababaihan. Tinanggap ni Jiang ang bouquet. Sa susunod na eksena dumating si Jiang kasama niya at iniisip ni Yuan, wala siyang takot na mawalan ng trabaho at may nililigawan siya. Tapos si Mr. ibinigay ni Dul kay Jiang ang bouquet. Nagulat si Yuan, iniisip tinanggap pa niya ang mga bulaklak. Hindi naman siya ganito dati. Sa susunod na eksena may kausap si Liu Yong tungkol sa kung paano siya binigyan ng chairman ng 50 lakh na pera para manahimik. Dumating si Yuan at nagtanong, 50 lakh na pera ang nadeposito sa iyong bank account. Saan ito nanggaling? Sumagot si Liu Yong, hindi ko kailangang magpaliwanag ng anuman sa iyo. Umalis ka sa bahay ko. Sabi ni Yuan, nalaman ko na kinuha mo ang presyo para sa paglihim ng iyong mga kaaway. Sagot ni Liu Yong, ayaw kong makisali sa bagay na ito. Sabi ni Yuan, tulungan mo ako o tatapusin ko ang laro mo sa isang tawag. Nananatiling tahimik si Liu Yong. Si Yuan ay nagsimulang tumawag. Tanong ni Yuan, may nakakaalam pa ba nito? Samantala tumingin si Li mula sa kanyang silid at nakita ang maraming papel na nakakalat sa paligid. Si Jiang ay nakatayo natutulog ng tuwid. Niyugyug siya ni Li at sinabing, hindi ka pa natutulog hindi ba? Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang papel at nagtanong, ano ito? Sagot ni Jiang, kanina ko pa ito hinahanap. Nagpasalamat si Li, hinalikan siya at umalis. Sa susunod na eksena nasa opisina si Jiang. Sabi ng mga kasamahan niya, akala namin hindi ka na darating. Sinabi niya sa kanya sa 2 PM ngayon MH. Pipirmahan ng kumpanya at Kelang Company ang kontrata. Nang marinig ito nagulat si Jiang. Sabi ng isa sa mga kasamahan niya, nangyayari ang lahat ng ito dahil sa iyo. Sa sandaling iyon dumating si Yuan at sinabing sa pamamagitan ng pagmamaliit sa iyong mga kasamahan pinatutunayan mong hindi ka kwalipikado. Pagkatapos ay humihingi siya ng tawad. Sinundan ni Jiang si Yuan at tinanong siya, totoo ba ang kontrata? Sagot niya, oo, totoo iyon. Tapos sabi niya, nalaman ko na nagsinungaling si Liu Yong sa amin. May isa pang nakakaalam ng katiwalian ng chairman. Pagkatapos ay ibinibigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Sabi ni Yuan sa kanya, akala ko kasing tanga mo ako pero hindi pala. Akala ko nag-e-enjoy ka sa isang date na may bulaklak sa gabi pero maganda ang ginawa mo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, pigilan si Mr. Fan sa pagpirma hanggang sa dumating ako. At saka siya umalis. Sa susunod na eksena dumating ang chairman ng Kelang Company. She then messages Yuan, dumating na ang chairman. Pero hindi sumasagot si Yuan. Nakilala niya ang isang lalaki na isang car racer.
Sa kabilang banda si Jiang ang nagdadala ng kasunduan. Nagsimula siyang pumirma ngunit hindi gumagana ang panulat. Pagkatapos ay mayroong isang eksena na nagpapakita kung paano tinanggal ni Jiang ang tinte ng panulat bago ang pulong upang bumili ng ilang oras. Sabi ng chairman hindi gumagana ang panulat na ito. Iminumungkahi ng direktor na magdala ng isa pang panulat. Pero sabi ng chairman may panulat ako. At saka siya pumirma. Pagkatapos ay pipirma na si Mr. Fan nang ipakita sa kanya ni Jiang ang impormasyon tungkol sa lalaki at sinabing alam ng taong ito ang tungkol sa katiwalian ng chairman. Sabi ng chairman inaakusahan mo na naman ako, si Mr. Sinabihan ng Fan si Jiang na umalis. Sa sandaling iyon dumating si Yuan at sinabi ang iyong katotohanan ay lumabas dahil ang taong ito na nakakaalam ng iyong katiwalian ay kasama ko. Dumating ang lalaki at nabigla ang chairman. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki ang katotohanan ng chairman sa lahat. Sa sumunod na eksena binigyan ni Jiang si Yuan ng isang pakete ng merienda at nagpasalamat sa kanya sinabing tinulungan mo ako kung hindi ay matanggal ako sa trabaho. Pagkatapos ay sabay silang lumabas para sa hapunan. Sa panahon ng hapunan sinabi ni Yuan kay Jiang nakatakas ka sa pagpapaalis sa MH ngunit huwag mong isipin na hindi kita tatanggalin. Papaalisin kita for sure. Pagkarinig nito sinabi ni Jiang ngayon ay mayroon akong guro na magtuturo sa akin ng lahat tungkol sa departamento ng pamumuhunan. Tanong ni Yuan sinong guro? Sagot ni Jiang may isang lalaki na maraming alam tungkol sa industriya ng pamumuhunan at maraming ideya. Narinig ito ni Yuan at umalis. Pagkatapos ay huminto siya sa isang lugar at nagsimulang tumingin sa isang bagay. Tanong ni Jiang anong nangyari? Ipinakita sa kanya ni Yuan ang isang poster na nagsasabing ang pinakamagandang larawan ng mag-asawa ay mananalo sa isang kusinilya. Sabi ni Jiang hindi natin ito kailangan kukunin ko lang para sa iyo. Ngunit ang sagot ni Yuan magiging espesyal ito at gusto mo ng pangalawang pagkakataon para magpasalamat di ba? Well ito ang iyong pangalawang pagkakataon. Pumunta sila doon at nagtanong ang isang babae mag-asawa ba kayong dalawa? Sabi ni Jiang hindi pero sabi ni Yuan oo. Pagkatapos ay sinenyasan siya ni Yuan at sinabi ni Jiang oo mag-asawa kami. Pumasok sila sa isang kwarto para kumuha ng litrato kung saan hinayla ni Yuan ang buhok ni Jiang. Kinuha ang larawan at sinabi ni Jiang ano ang ginawa mo. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang larawan ngunit pinigilan siya ni Yuan at iniligtas ito. Sabi ni Yuan makaluma ang post na ginawa mo. Pagkatapos ipinakita ni Yuan at Jiang ang larawan sa ginang at sabi niya hindi ito tatanggapin kailangan namin ng larawang nagpapakita ng pagmamahal. Nagsimula nang umalis si Jiang ngunit dinala siya ni Yuan pabalik sa photo room. Doon sinubukan nila ang iba't ibang pose. Sabi ni Jiang sa pagkakataong ito kailangan nating gumawa ng hugis ng puso. Kinuha nila ang larawan ngunit isang away ang naganap sa pagitan nila na naging sanhi ng pagbuhos ng tubig ni Jiang at ang buong sistema ay nagsara. Sabi ng ginang kailangan mong magbayad ng maintenance charge. Sumang-ayon si Yuan at pagkatapos ay ibinigay sa kanila ng ginang ang mga larawan. Tinanggap sila ni Yuan at binigay din sa kanya ng ginang ang cooker. Pero sabi ni Yuan tinatanggihan ko ito. Pagkatapos ay lumabas si Yuan at sinabing tinanggap ko na ang iyong pasasalamat ngayon ay umuwi na tayo. Sa susunod na eksena tinitingnan ni Yuan ang mga larawan nila ni Jiang sa isang photo box. Isang flashback ang ipinakita kung saan dinala ni Yuan si Jiang para kumuha ng litrato noong mga bata pa sila. Tumanggi si Jiang ngunit pinilit siya ni Yuan na kumuha ng litrato. Napangiti si Yuan habang tinitingnan ang mga litratong ito. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Chang na humihingi ng tulong kay Yuan. Sa susunod na eksena iniinom ng mga investor si Chang at nagsimula na ring uminom si Yuan kasama nila. Pagkatapos lahat ay lasing at umalis. Sinabi ni Chang kay Yuan boss niligtas mo ako kung hindi ay lasing na rin ako tulad nila. Umiinom si Yuan at tinanong ni Chang okay na ba ang lahat? Nag-away ba kayo ni Jiang? Sagot ni Yuan sinabi sa akin ni Jiang ang tungkol sa kanyang guro na gumagabay sa kanya sa industriya ng pamumuhunan. Sabi ni Chang I think you're feeling jealous. Kung gusto mo maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga tip. Sa susunod na eksena iniisip ni Yuan ang mga tip ni Chang.
Nagbigay si Chang ng dalawang trick para makuha ang atensyon ng mga babae. Ang una ay ang tulungan sila sa anumang cute na bagay na gusto nila nang walang pag-aalinlangan at ang pangalawa ay ang pakikiramay. Sinabi ni Yuan sa kanyang aso ang pagsusumikap na ginawa mo ay magiging kapaki-pakinabang ngayon kaya kumilos ng mabuti. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang aso sa bahay ni Jiang at dumating si Jiang upang ibalik ito. Nagpapanggap na may sakit si Yuan. Si Jiang ay nagsimulang umalis kasama ang aso ngunit si Yuan ay nagsimulang umubo ng malakas. Tanong ni Jiang ano ang nangyari sa iyo? Sagot ni Yuan nilalagnat ako simula kagabi. Sinuri ni Jiang ang kanyang lagnat at sinabing oo medyo mataas ang lagnat mo. Punta tayo sa ospital. Sabi ni Yuan ayokong pumunta sa ospital. Nagsimulang umalis si Jiang at kinatok ni Yuan ang isang basong tubig sinabing kailangan kong uminom ng tubig. Binigyan siya ni Jiang ng tubig at sinabing aalis na ako. Pero sabi ni Yuan gutom na ako. Maaari kang gumawa ng isang bagay para sa akin. Gumagawa si Jiang at sinabing hindi maganda ang pakiramdam mo kaya dapat mong kainin ito. Ito ang unang pagkakataon na nagawa ko ito kaya maaaring hindi ito mahusay. Pagkatapos ay nagsimula na siyang umalis ngunit sabi ni Yuan hindi ako makaupo. Pwede mo ba akong pakainin? Pinakain siya ni Jiang. Sa sandaling iyon nakatanggap si Jiang ng mensahe mula kay Ji. Dulay kung saan sinabi niya ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagpapakawala ng pressure. Sagot ni Jiang ngayon hindi pwede gawin natin bukas. Sumasang-ayon si Mr. Dulay. Sinabi ni Yuan kay Jiang dapat kang tumutok sa iyong pasyente. Ipinagpatuloy ni Jiang ang pagpapakain sa kanya at sinabing kumain ka kaagad marami pa akong gagawin. Nagsisimula siyang umalis ngunit sabi ni Yuan maaari mo ba akong bigyan ng libro? Hindi mahanap ni Jiang ang isang ngunit pagkatapos ay dinala siya ng isang romantikong nobela. Sabi ni Yuan basahin mo sa akin ang librong ito. Sinimulan itong basahin ni Jiang ng malakas. Tapos sabi ni Yuan stop now magpapahinga na ako. Sabi ni Jiang magandang gabi at umalis. Sa susunod na eksena tinitingnan ni Yuan ang isang post ni Jiang kung saan tila nasa labas siya. Makikita sa susunod na eksena si Li na nakatingin sa larawan ni Xiao. Dumating si Yuan. Tinatanong siya ni Li paano ka nakabalik dito. This time hindi na kita bibigyan ng discount. Sumagot si Yuan hindi babayaran ko ang buong presyo. Yuan then asks her for a favor saying lumapag ang bola ng aso ko sa balcony mo pwede mo bang dalhin sa akin? Sabi ni Li hindi ko ito maibibigay sa iyo ngayon. Sabi niya kung nasa bahay si Jiang hilingin sa kanya na dalhin ito. Sagot ni Li hindi pumunta siya sa tanghalian kasama si Mr. Dele. Tinanong siya ni Yuan tungkol kay Mr. Dele. Sinabi sa kanya ni Li na binanggit ni Jiang na si Mr. Dele ay may maraming karanasan sa industriya ng pamumuhunan at siya ay matangkad bata at gwapo. Nang marinig ito umalis si Yuan. Sa susunod na eksena magkasamang nanananghalian sina Mr. Dele at Jiang. Ang sabi niya pagkatapos ng tanghalian dadalhin kita kung saan. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang fragrance chamber. Hiniling niya sa kanya na amuyin ang isang pabango at sinabi ni Jiang ito ay talagang maganda. Ang sabi niya ito ay ginawa para sa iyo. Nagpasalamat si Jiang sa kanya at kinuha ito. Sa susunod na eksena hinihintay ni Yuan si Jiang. Sa sandaling iyon dumating si Mr. Dele upang ihatid si Jiang sa bahay. Binigyan siya ni Jiang ng regalo na may kurbata sa loob. Nagpapasalamat si Mr. Dele sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Yuan at tinanong si Jiang siya ba ang iyong guro? Sagot ni Jiang kilala mo ba siya? Nakipagkamay si Yuan at sinabing salamat sa paggabay sa aking mga tauhan. Tapos magkahawak kamay silang dalawa at pinisil-pisil. Pagkatapos Mr. Dele Jiang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat ay nagsabi salamat sa Reg along ito. Galit na sabi ni Yuan hindi ko alam na ang CEO ng GE ay gagamit ng mga ganitong dirty tricks. Si Mr. Dele acting ignorant says hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sabi ni Yuan ginagabayan mo ang isang empleyado ng iyong karibal na kumpanya ibig sabihin ay gumagamit ka ng dirty tricks para manalo sa laro. Pero tandaan mo kung may nagawa kang mali mas sasaktan kita kaysa dati sa larong ito. Si Mr. sabi ni Dele tingnan natin kung sino ang gumagawa ng ano.
Nagulat si Jiang nang makita ang lahat ng ito. Sa susunod na eksena sina Yuan at Jiang ay nasa elevator. Sabi niya hindi ko alam na ganito si Mr. Dele. Hindi siya kagaya ng sinabi mo tungkol sa kanya. Sagot ni Yuan ginagamit ka lang niya para bugbugin ako. Tinatanong niya ilan ang kaaway mo. Ang sabi niya binabalaan kita na mag-ingat at huwag magtiwala sa sinuman. Huwag ibahagi ang mga lihim ng kumpanya sa sinuman. Pagkatapos ay nag-message si Jiang kay Mr. Dele na nagsasabing I'm sorry for what happened today. At ngayon hindi na ako pwedeng maging estudyante mo. Sana maintindihan mo. Sa sumunod na eksena nasa labas ng kwarto ni Jiang si Yuan. Tapos nagtatago siya nang marinig niya ang pagdating niya. Pagkalabas niya ay sinundan siya nito. Tapos nasa elevator na sila. Inalok siya ni Yuan ng elevator ngunit sabi niya hindi ako na ang bahala. Paglabas nila ng elevator nagkaroon sila ng pagtatalo. Pagkatapos sa opisina sinabi ni Yuan kay Jiang makipagtulungan ka sa akin. Ito na ang iyong pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na bumaba na nagsasabing kailangan nating pumunta sa kumpanya ng Wangxi. Na nagpapasaya sa lahat ng mga empleyado. Pumunta silang lahat sa kumpanya ng Wangxi. Doon ipinakita ang isang batang babae na papunta sa banyo. Sa sandaling iyon ikinulong siya ng ilang mga batang babae sa loob ng banyo. Pagkatapos ay sinimulan ni Yuan kasama ng manager ang pag-inspeksyon sa kumpanya. Sinabi ni Jiang sa kanyang kasamahan pupunta ako sa washroom. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo at nakarinig ng boses. Binuksan niya ang pinto at may nakita siyang babae sa loob. Tanong ni Jiang sino ang nagkulong sa iyo dito. Tatawag ako ng pulis. Ngunit tumanggi ang dalaga at umalis. Sinundan siya ni Jiang. Ang sabi ng babae sa gwardya pigilan mo ang sumusunod sa akin. Tinanong siya ng gwardya sino ka. Sabi niya empleyado ako ng kumpanya ng MH. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng gwardya at sinabihan siyang pumunta sa departamento ng seguridad. Samantala ipinapakita ang meeting room kung saan nakabangga ng babae si Mr. Yuan. Pagkatapos ay pumasok ang babae sa kanyang departamento kung saan muli siyang binubuli ng ibang mga babae. Sa pagpupulong hinahanap ni Yuan si Jiang. Pero hindi niya mahanap. Sa gabi naglalaro ng baraha si Jiang sa mga gwardya at nangangalap ng impormasyon tungkol kay G. Isang gwardya ang nagsabi sa kanya tungkol sa nakatagong silid ni Mr. Yuan. Sa sandaling iyon dumating si Yuan at dinala si Jiang. Sa labas pinagalitan ni Yuan si Jiang na nagsasabing ikaw ay nagsusugal at nakikipag-inuman kasama ang mga gwardya sa gabi. Sagot niya nangangalap ako ng impormasyon sa aking paraan. Isang hakbang na lang ang layo ko. Kung hindi ka dumating nakuha ko ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Yuan umupo sa kotse. Ngunit tumanggi si Jiang. Sabi ni Yuan gabi na at walang taxi na makukuha ngayon. Babae ka. Baka may mangyari sa iyo. Matapos marinig ito umupo si Jiang sa kotse. Sa susunod na eksena nakatulog si Jiang sa kotse ni Yuan. Hinawi ni Yuan ang buhok niya sa mukha. At tumingin sa kanya ang driver. Sabi ni Yuan girlfriend ko siya. Pagkatapos ay ginaising ni Yuan si Jiang at dinala siya sa kanyang flat. Sinusubukan niyang buksan ang pinto nito gamit ang fingerprint nito. Pero hindi niya alam kung anong daliri ang gagamitin. Sinusubukan niya ang ilang mga daliri. Pero hindi bumukas ang pinto. Pagod na sabi niya. Hindi ko alam kung aling daliri iyon. Sinabi sa kanya ni Jiang ang tama. Pagtingin sa kanya nagulat si Yuan at sinabing gising ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sagot niya bakit hindi mo ako ginaising? Sabi ni Yuan nagpanggap ka bang natutulog para buhatin kita? Nagtatalo sila. At tinulak siya ni Jiang. Sabi ni Yuan itinulak mo ang amo mo. Maghihiganti ako. Sagot ni Jiang okay. Umuwi ka na at matulog. Sa susunod na eksena pinapagalitan ni Yuan ang lahat dahil sa mga pagkakamali sa mga ulat. Tanong ni Jiang paano ang aking ulat? Sabi ni Yuan pumunta kayong lahat. Kailangan kong bigyan ng pribadong lecture si Jiang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiang ang impormasyong ito na kolekta mo ito sa iyong paraan. Hinihiling niya sa kanya na lumapit. Tanong niya ano ang problema sa ulat. Sagot niya sinabi sa akin ng mga gwardya ang tungkol sa sikretong silid ni Mr. Wan.
Tanong ni Yuan ang sikretong silid. Pagkatapos ay dapat mong malaman ang tungkol dito. Ang sabi niya, nakita ko na ang lahat ng opisina doon. Sagot ni Yuan, I doubt your memory. Nakalimutan mo na ang pananalita mo noong bata ka. Sa sandaling iyon dumating si Kiao na at galit na tumingin kay Jiang. Kinabukasan nilapitan ni Kiao na si Jiang at sinabing, kung gusto mong magtrabaho dito pagbutihin mo ang iyong pananamit. Sa susunod na eksena tinutulungan ni Yuan ang lahat sa proyekto. Paglapit niya kay Jiang tumayo siya. Pagkatapos ng makipag-usap siya sa ibang miyembro lumayo si Jiang. Maya-maya mabilis na iniabot ni Jiang ang isang file sa kanyang opisina at umalis. Tinatrato ni Yuan ang lahat para sa kanilang pagsusumikap. Sabi ni Jiang, sorry sir, may trabaho ako. At saka umalis. Yuan messages her, kung masama ang pakiramdam mo magpa-check up ka. Binasa ni Jiang ang mensahe na galit at sinabing hindi kami nag-uusap sa oras ng trabaho. Pagkatapos ay gumuhit ng maraming tupa sa papel bago umalis. Tinitigan siya ni Yuan. Sa susunod na eksena pauwi na si Jiang nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Yuan. Nagluto ako ng egg rice, dali. Nakarating siya sa bahay at nakita niya si Yuan na nakatayo nakatitig sa kanya. Tanong ni Yuan, bakit mo ako iniiwasan? Sagot niya, kung tapos na ang mga tanong mo uuwi na ako. Nagsimula siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Yuan at sinabing sa halip na gumuhit ng mga tupa sa papel iguhit ang mga ito sa dingding. Pareho silang nagsimulang mag-drawing sa dingding. Si Yuan ay gumuhit ng isang lobo at si Jiang ay gumuhit ng isang tupa. Nang maglaon sinabi ni Jiang kay Yuan, pinaghihinalaan kung may mali sa kumpanyang Wangxi. Sa sandaling iyon nakakuha ng litrato si Yuan at tiningnan ito. Pagkatapos ay sinabi kay Jiang, ano ito? Sinabi mo sa akin na hindi mo na makikilala si Duli. Kaya kumusta kayong dalawa sa larawang ito? Ang sabi niya, magkaibigan lang kami. Sabi ni Yuan, kung mapunta ang larawang ito kay Mr. Fan, paano mo ito ipapaliwanag? Walang sagot si Jiang. Pagkatapos ay sinabi ni Yuan, pag-isipan mong mabuti kung sino ang gusto mong maging kaibigan. Huminto siya at nagtanong si Yuan, anong problema? Sabi niya, may nasa bulsa ako para sa iyo. Inilabas niya ang isang daliri ng puso mula sa kanyang bulsa, ipinakita ito sa kanya na nagpangiti kay Yuan. Ang sabi niya, alam kong masyado kang nag-aalala sa akin pero madalas mo rin akong pinapagalitan. Pagkatapos ay ipinakita niya muli sa kanya ang daliri ng puso habang siya ay umalis. Sabi ni Yuan, okay, now go. Pagkaalis niya ngumiti siya. Nasa labas ang isang empleyadong si Zinksen nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ay dumating si Xiaona at tinanong siya ano ang nangyari. Ang sabi niya, matagal nang nasa kwarto si Jiang. Sinubukan ni Xiaona na pumasok sa loob ngunit lumabas si Jiang at muling tumingin sa kanya si Xiaona at umalis siya. Sa susunod na eksena iniisip ni Jiang ang babae. Binibuli siya ng lahat pero wala siyang sinasabi kahit kanino. Dapat may nangyayari. Kailangan kong malaman. Pagkatapos ay pumunta si Jiang sa kumpanya ng Wanshi. Nakita niya ang ilang mga batang babae na naglalagay ng isda sa tubig ng ibang babae. Nang dumating ang batang babae upang uminom ng tubig, sinabi sa kanya ni Jiang may isda sa loob nito. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga babae, bakit ninyo ginawa ito? Sumagot sila, ano sa iyo? Sabi ni Jiang, empleyado ako ng kumpanya ng MH. Humihingi ng tawad ang mga babae. Pagkatapos ay kinakausap ni Jiang ang babae ng mag-isa. Ano ang gusto mong sabihin tungkol kay Mr. Yuan? Noong araw na iyon binubuli ka ng mga babae. Kung may problema ka pwede mong sabihin sa akin, tutulungan kita. Ang sabi ng babae, sumali ako sa isang paligsahan ngunit hindi ako nakapagtanghal ng maayos. Isang araw tinawagan ako ni Mr. Yuan at sinabing magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon ngunit kailangan kong pumirma ng mga papeles para doon. Tapos may binigay siya sa akin kaya nahihilo ako. Sinimulan niya akong hawakan. Nang magkamalay ako, nasa ibang lugar na ako. At kasama ko si Mr. Yuan. Nung nakatulog na siya, tumakbo na ako palayo. Maya-maya pa ay nalaman kong secret room niya iyon sa opisina niya. Pagkatapos ay binigay niya kay Jiang ang kanyang telepono. May recording dito. Ito ay maaaring maging katibayan. Nakikinig si Jiang sa recording at sinabing tutulungan kita.
Sa sandaling iyon kinuha ng isang lalaki ang kanilang larawan at ipinadala ito kay. Sa susunod na eksena pauwi na si Jiang nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Tumakbo siya at nabangga si Mr. Duli. Tinanong niya siya ano ang nangyari. Sinasabi niya sa kanya. Sabi ni ihahatid na kita. Nagtatanong siya bakit ka nandito. Sagot niya dumating ako para makilala ang CEO ng Wangxi Company. Tanong ni Jiang Mr. Wan kilala mo ba siya? Sinabi ni oo mula pagkabata. Ngunit ang mga magagandang babae ay dapat lumayo sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya siya sa bahay at sinabing huwag gumala sa labas sa gabi. Kung kailangan mong pumunta kahit saan sa gabi tawagan mo ako. Sasama ako. Pinagmamasdan sila ni Yuan mula sa itaas. Pagkaalis ni nilapitan ni Yuan si Jiang at sinabing sinabi ko sa iyo na layuan mo si. Kinabukasan dumating si Jiang sa Wangxi Company para makipagkita kay Mr. Yuan. Tanong niya bakit mo ako inimbitahan. Sabi ni Ji. Yuan ilang araw na ang nakalipas may sinabi sa iyo ang estudyante ko tungkol sa akin. Nagsinungaling siya kaya kalimutan mo na siya. Pagkatapos ay binibigyan siya ng pera. Sigurado akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sabi ni Jiang hindi ko kukunin ang perang ito at umalis. Pagkatapos lumabas tiningnan niya ang kanyang mobile kung saan niya na-i-record ang buong pag-uusap. Pagkatapos ay may tinawagan si Ji. Yuan at sinabing kailangang turuan ng leksyon si Jiang. Maya-maya nang aalis si Jiang naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumapit ang isang lalaki at sinabing ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Kinuha niya ang phone niya at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Jiang at sinubukang bawiin ang telepono ngunit itinulak niya ito dahilan para mahulog siya at nasira ang telepono. Tumatakbo ang lalaki palayo. Tinatawagan siya ni Yuan ngunit naka-off ang numero. Pagkatapos ay nakita ni Yuan si Jiang at nagtanong paano ka nasaktan. Sinundo siya at iniuwi. Nilagyan niya ng ointment ang kanyang sugat at sinabing kaya ginagamit ni Mr. Yuan ang kanyang kapangyarihan at ginigipit ang babaeng iyon. Ang pinangyarihan ng krimen niya ay ang secret room na iyon. At yung recording na binigay sa iyo ng babaeng yun nasaan na? Sagot niya nasa phone ko iyon na ninakaw. Pagkatapos ay sinabi ni Yuan layuan mo ang babaeng iyon at ang bagay na ito. Ninakaw ni Mr. Yuan ang iyong telepono. Sabi ni Jiang kailangan kong lutisin ang bagay na ito. Sabi niya delikado. Pagkatapos ay nagsimulang umalis si Jiang at sinabing ako na ang bahala sa lahat. Sa susunod na eksena sinusuri ni Yuan at ng kanyang assistant ang mga profile ng mga empleyado ng kumpanya ng 1G. Sinabihan ni Yuan si Chang na mag-set up ng meeting kay Yuan. Binigyan siya ni Chang ng sirang telepono at sinabing hiniling mo sa akin na alamin ang tungkol sa teleponong ito. Nahanap ko na pero sira na. Hiniling sa kanya ni Yuan na magdala ng bago. Sa susunod na eksena tinawagan ni si Jiang ngunit naka-off ang kanyang numero. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay niya. Dumating doon si Yuan at sinabi sa kanya binalaan kita na layuan mo si Jiang. Sumagot si kailan ka nagsimulang magmalasakit ng husto sa iyong empleyado. Sabi ni Yuan ayoko lang na may maling paggamit ng anumang usapin ng kumpanya. Pagkatapos ay dumating si Jiang at nakita siya ni. Sabi niya kay Yuan mag-e-enjoy ako kapag nakita mo ang babaeng iyon na may kasamang iba. Sinuntok siya ni Yuan. Pinigilan ni Jiang si Yuan at sinabing kaibigan ko siya. Sabi ni Yuan kapag nalaman mo ang totoo tungkol sa kanya hindi mo siya tatawaging kaibigan. Tapos aalis na siya. Humingi ng paumanhin si Jiang kay. Sabi niya hindi mo ako sinaktan kaya bakit ka humihingi ng tawad? Sabi niya sige. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng libro at sinabing tinawagan kita ngunit naka-off ang iyong telepono. Sabi ni Jiang may nagnakaw ng phone ko. Kinabukasan hinihintay ni Jiang ang elevator para pumunta sa opisina. Pero nandyan si Yuan. Sabi niya papasok ako sa second round. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang si Yuan nag-away ba ulit kayo? Hindi sumasagot si Yuan. Sa susunod na eksena masayang nakikipag-usap si Jiang sa isang kasamahan. Dumating si Yuan at sinabing napakaraming oras ng mga tao para magsaya. Mabilis na suriin ang data at ihanda ang ulat para sa akin. Maya-maya nagdala si Jiang ng pagkain at nagsimulang kumain si Jiang.
Nagsimula na ring kumain si Yuan ngunit inubos ni Jiang ang lahat ng pagkain at umalis. Sa susunod na eksena naliligo si Jiang nang maubos ang tubig. Mabilis siyang lumabas at tinawagan ang departamento ng pamamahala na nagsasabing pakibuksan ang tubig sa aking flat. Ito ay isang emergency. Sumagot sila tapos na ang tubig. Inilibot niya ang paningin sa buong bahay ngunit wala siyang makitang tubig. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Yuan at sinabi kailangan kong gamitin ang iyong banyo. Sabi ni Yuan sige. Mabilis na pumunta si Jiang sa washroom. Habang hinuhugasan ni Jiang ang kanyang buhok pumasok ang aso ni Yuan. Si Jiang ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Dumating si Yuan at nagtanong ano ang nangyari. Sabi niya ilabas mo ang aso. Sagot niya hindi okay na pumasok ako sa loob. Sabi niya naghuhugas lang ako ng buhok. Ilabas mo siya. Pumasok siya at sinimulang ilabas ang aso. Samantala sinipa ni Jiang si Yuan dahilan para matamba ito habang natatakpan ng sabon ang mukha nito at hindi niya namalayan. Pagkatapos ay sinabi ni Yuan sinadya mo ito. Sagot ni Jiang hindi actually may sabon sa mukha ko kaya hindi ko nakita. Pagkatapos ay nilagyan ni Jiang ng malamig na tubig ang pinsala ni Yuan. Tumingin si Yuan sa kanya at sinabi niya kung patuloy mo akong tinatitigan ng ganyan ilalabas ko ang iyong mga mata. Sabi niya hindi kita tinitingnan. Nakatingin ako sa unahan. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sirang cellphone. Sabi niya may tinawagan ako para ayusin pero hindi ko alam kung mababawi ang data na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kung ang babaeng iyon ay tumayo anumang bagay ay maaaring mangyari. Sabi ni Jiang sinabi ko sa kanya na gawin iyon. Umalis siya pagkatapos nito. Sa sumunod na eksena nalaman ni Jiang na nagsampa ng kaso ang dalaga. Sa kabilang banda nagtitipon ang mga taga-media sa labas ng opisina ni Mr. Wan. Si Mr. Wan ay lumabas at nagsabi ang babaeng ito ay nagsumbong laban sa akin. Kung mayroon siyang patunay dapat niyang dalhin ito sa akin. Sa susunod na eksena ipinamamahagi ni Yuan ang mga proyekto sa lahat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jiang halika sa pagpupulong sa akin bukas. Sa sandaling iyon dumating si Kiao na at nagtanong sasama ba ako sa iyo sa pagpupulong bukas. Sabi ni Yuan hindi na kailangan. Sinabi ko na kay Jiang na pumunta. Galit na galit si Kiao na. Tinawag niya si Jiang sa kanyang opisina at binigyan siya ng maraming file na nagsasabing suriin ang mga ito at ibigay sa akin bukas. Pagkatapos ay lumabas si Jiang at nagsimulang tumingin sa mga file. Tanong ni Zinzin nakaayos na ang mga ito. Bakit siya binigay ulit sa'yo? Sagot ni Jiang hindi ko alam. Pagkatapos ay sinimulang tulungan siya ng kanyang mga kasamahan. Sa susunod na eksena nakatanggap ang batang babae ng ilang hindi nakadamit na mga larawan ng kanyang sarili. Pagtingin niya sa kanila nagulat siya. Samantala nagpupuyat si Jiang buong gabi para tapusin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Kiao na at sinabi sa kanya binawi ng babae ang kanyang kaso laban kay Mr. Wan. Si Jiang ay labis na nabalisa. Sa susunod na eksena tinawagan ni Jiang ang babae at tinanong siya tungkol dito. Sinabi sa kanya ng batang babae bina-blackmail ako ni Mr. Wan sa pamamagitan ng pagpapadala ng aking mga larawang walang damit kaya wala akong ibang pagpipilian. Sabi ni Jiang pupunta ako para makilala ka. Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Jiang. Samantala bumisita si Mr. Wan sa bahay ng dalaga. Sinabi niya sa kanya lumayo ka sa mga bagay na ito dahil hindi ito makakaapekto sa akin ngunit ang iyong buhay ay masisira. Nag-aalok siya sa kanya ng isang deal na nagsasabing maaari mong itakda muli ang iyong buhay. Maya-maya lang kumatok si Jiang sa pinto. Binuksan ito ng babae ngunit hindi. Sinabi niya kay Jiang umalis ka. Ayokong madamay dito. Sabi ni Jiang sige. Iginagalang ko ang iyong pinili. Tapos aalis na siya. Sinabi ni Mr. Wan sa babae ibig sabihin tinatanggap mo ang alok ko. Mamaya sinabi ni Yuan kay Jiang pinadalhan kita ng lokasyon. Pumunta doon at subukang bawiin ang data mula sa iyong telepono. Kapag natapos na ang gawain pumunta ka agad sa kumpanya. Kaya ganoon ang ginawa ni Jiang. Ang lokasyon pala ay ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Lee.
Tinawag ni Jiang ang isang batang lalaki na nagngangalang Xiao sa tindahan na iyon at ibinigay sa kanya ang kanyang telepono na nagsasabing paki-recover ang data ng mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali ang data ay mababawi. Sabi ni Xiao na ilipat ko na ang lahat ng data sa bago mong telepono. Si Jiang masaya ay tumungo sa kumpanya. Pagkatapos ay nakatanggap si Yuan ng mensahe mula kay Jiang na nagsasabing nabawi na ang data. Sumenyas siya sa isang empleyado. Tumayo siya at sinabing huwag kang magdesisyon ng mabilis. Nagpadala ako ng mensahe sa mga mailbox ng lahat. Pakisuri ito. Sa ulat sinasabi nito na si Mr. Wan ay gumawa ng katiwalian. Sinabi ni G. Wan ito ay isang kasinungalingan. Paano ko magagawa ito sa aking kumpanya? Saktong dumating si Jiang. Sabi ni Yuan ngayon ay mayroon na tayong ebidensya. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang recording, si Mr. sabi ni Wan ito ay isang pekeng recording. Sabi ni Jiang okay kung peke ito tingnan mo ito. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isa pang video kung saan binibigyan siya ni Mr. Wan ng pera. Ngayon sabi ni Mr. Wan bina-blackmail mo na naman ako. Kung mayroon kang anumang matibay na patunay isulong ito. Pagkatapos ay lumapit ang biktimang babae at sinabing bibigyan kita ng patunay. Galit na nakatingin sa kanya si Mr. Wan. Pagkatapos ay ibinunyag ng dalaga ang buong katotohanan sa lahat. Napansin ni Yuan ang isang camera kung saan si Mr. Duli ay nanunood at nakikinig sa buong pulong. Sumenya sa kanya si Yuan. Sa sumunod na eksena sinabi ni Jiang kay Yuan dahil sa trabaho hindi ako makatulog. Ngayon makakatulog ako ng maayos. Sabi ni Yuan sige pero makinig ka muna sa mga pagkakamali mo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung gaano mapanganib na pumunta ng mag-isa sa opisina ni Mr. Wan para mag-record. Sabi ni Jiang paumanhin hindi ko na ito uulitin. Tapos may ingay na nagmumula sa tiyan niya. Tanong ni Yuan anong nangyari. Ang sabi niya wala pa akong kinakain simula kahapon. Sinabi sa kanya ni Yuan halika sa aking lugar. Ipagluluto kita. Mamaya hinihintay ni Yuan si Jiang na dumating. Pagdating niya marami siyang hawak na pakete. Tanong ni Yuan nagdala ka ba ng mga regalo para sa akin? Sagot niya hindi may dala akong prutas sa bahay. Naisip ko na maaari naming ibahagi ang mga ito. Pero sabi ni Yuan hindi gagawa ako ng pansit para sa iyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina. Kinuha ni Jiang ang isang cube at sinubukang ayusin ito. Pero hindi niya kaya. Kaya lumapit si Yuan at inayos ito para sa kanya. Tanong niya meron ka pa ba nito? Sagot niya oo dahil ako ang may-ari nito. Pagkatapos ay sinusubukan niyang lutisin ang kubo. Pero hindi niya kaya. Tinuturuan siya ni Yuan kung paano ito lutisin. Tapos nagkatinginan silang dalawa. Maya-maya ay kumakain na sila ng pansit. Sabi ni Jiang magaling kang magluto. Pagkatapos ay sinabi ni Li kay Jiang mangyaring anyayahan ang batang si Xiao sa mga pelikula. Pero sabi ni Jiang hindi ko nga siya kilala. Saka naalala ni Jiang dapat kilala ni Yuan si Xiao. Kaya pumunta siya sa bahay ni Yuan. Pero wala si Yuan. Tumingin si Jiang sa bintana. Pagkatapos ay dumating si Yuan at sinabi sa kanya ni Jiang gusto ni Li na manood ng sine kasama si Xiao. Lagi niyang ginagamit ang wifi sa shop. At naaakit si Li sa kanya. Nagulat si Yuan sa bahagi ng wifi. Pagkatapos ay tinanong niya ano ang nangyayari sa pagitan nila. Bakit gusto mo siyang manood ng sine? Sabi ni Jiang hindi ako. Gustong pumunta ni Li. Sabi ni Yuan magkaibigan kami ni Xiao. Kukumbinsihin ko siyang pumunta para sa pelikula. Pero may isang kondisyon ako. Kailangan mong sumama sa akin sa pelikula. Sumasang-ayon si Jiang. Pagkatapos ay hinihintay nilang dumating si Xiao. Pagdating ni Xiao tinawag niya si Yuan na kapatid. Si Jiang at Li ay parehong nabigla. Paliwanag ni Yuan magpinsan kami. Pagkatapos ay tinanong ni Yuan si Xiao bakit mo ginagamit ang wifi ng shop ni Li. Sabi ni Xiao napakabagal ng wifi ng universidad. Kaya ginagamit ko ang wifi ng shop niya. Pagkatapos ang lahat ay manood ng mga pelikula. Sabi ni Li manunood tayo ng iba't ibang pelikula. Sabi ni Jiang okay. Tapos nanonood sina Li at Xiao ng horror movie. Sinubukan ni Li na hawakan si Xiao ng paulit-ulit ngunit hindi ito nagtagumpay. Tapos sabi niya natatakot ako.
Sabi ni Xiao, lumabas ka. Tatapusin ko ang pelikula. Sa kabilang banda nanonood sina Yuan at Jiang ng madamdaming pelikula. Hindi nalulungkot si Jiang na makita ito. Kaya nagsimulang magkwento si Yuan sa kanya ng mga nakakatawang kwento. Ngunit sa huli nagiging emosyonal si Jiang. At inaalo siya ni Yuan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Sabi niya, kaya hindi ako nanonood ng mga ganitong pelikula. Hindi rin kay Lee. Dahil nagsisimula na siyang umiyak. At hindi niya ako inaaliw. Sabi ni Yuan, lagi akong pupunta para manood ng sine kasama ka. At aliwin ka ng ganito. Sabi ni Jiang, napakabait mo. Siguro medyo naging masama ako. Pagkatapos ay dumating ang isang babae at nagsabi tapos na ang palabas. Ngayon mangyaring umalis. Sa susunod na eksena nagtatapon si Yuan ng mga gamit sa bahay ni Jiang para tawagan siya sa labas. Si Jiang ay lumabas at nagtanong, ano ang iyong ginagawa? Sabi ni Yuan, nalutas mo ba ang cube na iyon? O dapat ko bang gawin ito? Sagot niya, gagawin ko. At pagkatapos ay nagsimulang umalis. Itinapon niya ang mga bagay na itinapon ni Yuan sa kanyang bahay at sinabing huwag mo nang ulitin ito mula ngayon. Kinabukasan pumunta ang flat manager kay Jiang at sinabing ilang araw na ang nakalipas nagkaroon ka ng problema sa tubig. Kung nahaharap ka sa anumang isyo, maaari mong ipaalam sa may-ari ng gusali. Tinanong niya sino ang may-ari. Sabi ng manager, hindi mo kilala ang may-ari. Nakatira siya sa tapat ng bahay mo, Yuan. Ngayon naiintindihan na ni Jiang ang lahat. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang matandang kasera at nagtanong, napunta ba rito ang iyong anak? Sumagot siya, hindi. Tumingin si Jiang sa larawan ni Yuan at sinabing, may kaibigan ako. Kailangan niya ng bahay na inuupahan. Tinitingnan ng ginang ang larawan at sinabing, hindi ko may upahan ang bahay sa kanya. Ang isa pang babae sa malapit ay tumingin sa larawan at sinabi, hindi ba ito ang lalaking inupahan mo sa iyong bahay? Napagtanto ni Jiang na ang lahat ng ito ay ginawa ni Yuan. Sa susunod na eksena inanunsyo ni Qiao na ngayon si Jiang ay naging permanenteng manggagawa sa kumpanya. Binati niya ito at umalis. Binati rin siya ni Yuan ngunit hindi siya pinapansin ni Jiang. Sunod tinawag ni Jiang si Yuan sa terrace. Sabi ni Yuan, opisyal ka na bang magpapasalamat sa akin ngayon? Nagtatanong siya, bakit mo ako inupahan ng iyong bahay nang hindi sinasabi sa akin? Nagulat si Yuan. Sabi niya, huwag mo akong intindihin. Nais ko lang na manirahan ka sa isang magandang lugar. Sumagot si Jiang, ito ba ang iyong tulong? Pinahirapan mo ako ng sobra. Parang hindi ka nagsawa. Nilero mo ang larong ito sa akin. Tanong ni Yuan, ganyan ba ang tingin mo sa akin? Sumagot si Jiang, oo, sinungaling ka at hindi ako magtitiwala sa iyo. Sa susunod na eksena inayos ni Jiang ang lahat ng gamit niya at pumunta sa lugar ni Lee. Kinabukasan nalaman ni Jiang na may pinuntahan si Yuan sa Business Street. Samantala binangga ng isang lalaki ang kotse ni Yuan at nagpost si Yuan tungkol sa kanyang aksidente. Nakita ni Jiang ang post at nilike ito. Tapos naisip ni Yuan, bakit hindi niya ako ni-message? Nang maglaon inalis siya ni Jiang. Sa tingin ni Yuan, nilike niya ang post ko tapos in-unlike. Gaano siya kakulit? Then he asks Jiang, she liked my post kanina tapos unlike. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Jiang, humingi ka lang ng tawad sa kanya. Sa susunod na eksena ang senior ni Jiang na si Mr. sinabi sa kanya ni mga yon ay may meeting ako kay Mr. Kim. Sasama ka sa akin. Sumasang-ayon si Jiang. Narinig ito ng kanyang kasamahan at ipinaalam kay Yuan, dinala ni Ji. Si Jiang sa isang pulong at sa palagay ko ay maaaring harapin niya ang ilang mga problema. Sa pulong pinainom ng marami si Jiang pagkatapos ay sinubukan ng lahat na hawakan siya. Maya-maya lang ay dumating si Yuan, itinulak ang lahat at isinama siya. Nasa sasakyan sila nang tumawag si Mr. Duli. Nakita ito ni Yuan at sinagot ang tawag. Nagtanong si Mr. Duli tungkol kay Jiang at sumagot si Yuan, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya. Sa susunod na eksena dinala ni Yuan si Jiang sa labas at pinagalitan siya. Sabi niya, hindi ko kayang tumanggi sa utos ni Mr. Maria. Pagkatapos ay umakyat siya at sinabi ni Yuan, bumaba ka, sasaluhin kita. She asks, gagawin mo na naman ba akong tanga? Nagsisimula siyang bumaba ngunit nahulog at sinalo siya ni Yuan.
Nang maglaon ay dinala ni Yuan si Jiang sa kanyang bahay at nagsimulang umalis. Hinawakan ni Jiang ang kamay niya. Umupo si Yuan at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Li ang tungkol sa kalagayan ni Jiang. Kinabukasan pagkagising ni Jiang sabi niya anong ginagawa ko sa bahay na ito. Pagkatapos ay lumabas siya kung saan pinaghahandaan siya ni Li ng almusal. Tumingin siya sa refrigerator at nagtanong dinala mo ba ang lahat ng bagay na ito? Sagot ni Li hindi sa tingin ko si Yuan ang nagdala. Masyado siyang nag-aalala sa'yo. Tingnan mo na lang itong bahay. Lahat dito ay kung ano ang gusto mo. Maaari ka lang niyang itago dito sa dalawang dahilan. Either gusto ka niyang saktan o mahal ka niya. Sabi ni Jiang hindi iyon totoo. Hindi totoo yan. Sa susunod na eksena nakilala ni Yuan si Jiang sa opisina at sinabing ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ang kumpanya ng MH ay hindi isang silid-aralan, ito ay isang larangan ng digmaan at dapat mong hawakan ng maayos ang mga tulad ni Mr. Ma. Sabi niya ngayon naiintindihan ko na. Sa susunod na eksena lumapit si Yuan kay Jiang at humingi ng paumanhin. At tinanggap ni Jiang ang kanyang paghingi ng tawad. Ngumiti si Yuan. Ang sabi niya huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Kaya pumayag siya. Sa susunod na eksena sinabi ni Jiang kay Li dapat akong magrente ng parehong apartment. Ngunit sabi ni Li hindi mo maaaring ibaba ang iyong paggalang sa sarili. Gayunpaman sinasabi niya sa kanya na mag-isip ng mabuti. Mamaya sa opisina napansin niya si Yuan at iniisip niya kung paano ilabas ang isyu sa apartment sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya kay Yuan at sinabing kailangan kitang makausap. Sabi niya sige. Pero wala siyang masabi. Kaya napangiti si Yuan. Sa sandaling iyon isang batang babae na nagngangalang Lin Shi ang nagbigay kay Yuan ng isang file at pagkatapos ay sinimulang insultuhan si Jiang. Sinabihan ni Yuan si Jiang na ihanda ang ulat. Pagkatapos ay hiniling ni Lin Shi kay Yuan na kumain ng hapunan. Pero tumanggi si Yuan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jiang na nagme-makeup. Ngunit nang makita siya tumigil siya. At ngumiti si Yuan. Sa susunod na eksena hindi pumunta si Jiang para mananghalian. Kaya lumapit si Yuan sa kanya at sinabing nagpalit ka ng pabango. Sabi niya oo. Tapos sabi ni Yuan kung gusto mo akong kausapin gawin mo lang. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng ingay mula sa kanyang tiyan. Kaya ngumiti si Yuan at sinabing nagugutom na ako. Maglo-lunch ako. Sabi ni Jiang sasamahan kita. Pumunta sila para sa tanghalian. Kung saan sinabi ni Yuan sa kanya ngayon ay hindi ako tumutuloy sa aking apartment. Kaya ibibigay ko ito sa rente sa iba. Sumasang-ayon si Jiang sinabing okay. Tapos si Yuan kunwari may kausap sa phone. Okay maaari kang pumunta bukas at makita ang bahay. Sinabi sa kanya ni Jiang hindi gusto kong manatili sa bahay na iyon ngunit magbabayad ako ng renta ayon sa rate ng merkado. Pumayag naman si Yuan. Tapos nagtatanong siya kailan ka mag-shift. Sabi niya sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sabi niya kailangan kong umupa ng bahay sa iba. Nagsimulang umalis si Jiang at sinabing lilipat na ako ngayon. Nagsimulang ngumiti si Yuan. Sa susunod na eksena lumipat si Jiang sa apartment. Tapos kinakausap niya si Li nang dumating si Yuan. At hiniling sa kanya ni Jiang na tumahimik. Tanong ni Yuan sino ang kausap mo. Nakilala ni Li ang kanyang boses at sinabing lumipat ka sa kanyang apartment. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang tindahan. Tinanong ni Jiang si Yuan bakit ka nandito. Sabi niya naparito ako para salubungin ka. Sa sandaling iyon nagpadala si Jiang ng mensahe na humihiling sa kanya na pumunta sa tindahan dahil mayroon siyang sorpresa. Nagsimula siyang umalis at nagtanong si Jiang saan ka pupunta. Sabi niya pupunta ako sa tindahan. Sabi ni Jiang kailangan ko ring pumunta doon. Sa susunod na eksena pareho silang nasa tindahan. Dinala ni Li si Jiang sa labas para makipag-usap. Pagkatapos ay nakita sila ni Jiang at Yuan. Sabi ni Li kung gayon paano ka makakapasok sa bahay na iyon. Tinuro niya si Yuan at sinabing alam mo kung anong klaseng tao siya. Tinuro din ni Jiang si Yuan at sinabing mali ang paghusga mo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang kay Li huwag kang mag-alala hindi ako titira kay Yuan sa sarili kong apartment ako titira. Then she asks bakit mo ako pinatawag dito.
Sabi ni Lee, may kailangan akong ipakita sa iyo. Dinala niya si Jiang sa tindahan kung saan ipinapaliwanag ni Xiao ang kanyang bagong app kay Yuan. Sabi ni Xiao sa app na ito, kapag nag-login ka sasagutin mo ang ilang tanong. At ang mag-asawa na magbibigay ng parehong mga sagot ay magiging isang perpektong pares. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao, kailangan ko ng mga mamumuhunan para sa app na ito. Napatingin ang lahat kay Yuan. Sabi ni Yuan, bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Punta tayo sa labas. Lahat sila ay pumunta sa isang bar kung saan mayroong debate sa pagitan ni Xiao at Yuan tungkol sa app. Tapos umalis na si Xiao. Tanong ni Jiang, bakit mo ginawa iyon? Sagot niya, hindi siya bagay sa app. Sa susunod na eksena sinabi ni Jiang kay Yuan, hindi ka dapat umasta ng ganyan kay Xiao. Dapat naiintindihan mo ang kanyang damdamin. Sumagot siya, kilalang kilala ko siya at hindi tama para sa kanya ang pagbuo ng dating app dahil kailangan niyang malaman ang tungkol sa pag-ibig para sa app. Alam mo ba ang tungkol sa pag-ibig? Sagot ni Jiang, mukhang marami kang alam tungkol dito. Sabi niya, oo. Tapos sabi niya, dapat marami kang girlfriend. Sabi ni Yuan, hindi kahit isa. Tapos sabi niya, meron pero hindi ko sinabi sa kanya. Tanong ni Jiang, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Sabi niya, hindi sikreto lang. Baka kapag nalaman niya ang nararamdaman ko, masira niya ang aming pagkakaibigan. Nagkatinginan sila at sabi ni Jiang, mukhang uulan. Dapat umuwi na tayo. Sa susunod na eksena, nagdidisenyo si Lee ng poster para sa app ni Xiao. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jiang at sinabihan siyang hilingin kay Mr. Duli na mamuhunan sa app ni Xiao. Sa susunod na eksena, nag-login si Yuan sa app, si Mr. Ginagamit din ni Duli ang app para maghanap ng mga pagkakamali. Ginagamit din ni Jiang ang app sa parehong oras. Silang tatlo ay nag-login gamit ang kanilang mga fingerprint. Ang pagpapares ni ay hindi tugma kay Jiang, ngunit ang pagpapares ni na Yuan at Jiang ay tugma. Tapos nag-usap silang dalawa sa app. Sa susunod na eksena, hinahanap ni Yuan si Jiang ngunit hindi siya mahanap. Kausap niya si Lee sa rooftop. Dumating si Yuan at sinabing, pakiramdam mo ba ay isang malaking lungsod ang Shanghai? Ang sabi niya, hindi, kung hindi ay hindi na kami magkikita. Tapos uuwi na si Jiang at sabi ni Yuan, mail late ako ngayon kaya alagaan mo ang aso ko. Hiningi niya ang door code at sinabi niya sa kanya na 0905 ito. Tanong ni Jiang, birthday mo ba ngayon? Sabi niya hindi. Nagtatanong siya ano ang nangyari sa petsang ito. Sabi niya, nagkita ulit kami sa date na ito. Tapos aalis na siya. Ngumiti si Jiang pagkatapos nito. Kinabukasan tinanong ni Yuan ang kanyang katulong, nasaan si Jiang. Sabi ni Jiang, nakalib siya. Sa susunod na eksena, umuwi si Yuan at tinawagan si Jiang ngunit naka-off ang kanyang numero. Pagkatapos ay nakita niya ang isang post mula kay Lee kung saan kasama niya si Mr. Duli. Galit na galit si Yuan. He then calls Xiao, lumapit ka sa akin dali. Sa susunod na eksena, pauwi na sina Xiao at Jiang at nagsimulang kumikislap ang mga ilaw. Natakot si Jiang at pumunta sa kanyang bahay. Pumunta si Xiao kay Yuan at nagtanong ano ang nangyari. Sabi ni Yuan, bakit ka pumunta sa kampang ngayon? Sabi ni Xiao, may nakilala akong investor kaya nagpunta kami doon para sa mga aktibidad. Tinanong siya ni Yuan tungkol kay. Sabi ni Xiao, investor ko siya. Nabigla si Yuan at pinagalitan siya ng husto. Sabi ni Xiao, bubuuan ko ang aking app at ipapakita ito sa iyo. Tapos aalis na siya. Sa susunod na eksena, iniiwasan ni Yuan si Jiang sa opisina. Iniisip ni Jiang, galit ba siya sa akin? Pagkatapos ay pumunta siya kay Yuan at nagtanong, bakit mo tinawagan si Xiao kahapon? Yuan tells her, keep the files on my desk. Sagot niya, nilagay ko na sila doon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang daliri ng puso at ngumiti si Yuan. Sabi niya, dapat ay sa isang comedy theater ka nagtatrabaho sa halip na sa kumpanyang ito. Sabi ni Jiang, napakaganda mo kapag ngumingiti ka. Sa susunod na eksena, nag-host si Kiao na ng isang party. Nakaupo si Jiang sa tabi ni Yuan. Sabi ni Kiao na kay Yuan, naalala mo ba yung party kung saan lasing na lasing ako at inalagaan mo ako at ibinaba sa bahay? Sabi ni Yuan, naalala ko. Sa susunod na eksena, nakaramdam ng selos si Jiang na iniisip kung ilang babae ang nakakasama niya.
Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang kapareha sa Westworld app na si Yuan. Tanong niya, tulog ka na ba? Sumagot siya hindi at nagpatuloy sila sa pag-uusap. Biglang sumakit ang tiyan ni Yuan at uminom ng tablet. Sa susunod na eksena napansin ni Jiang na sira ang tubo ng banyo. Pagkatapos ay pumunta siya kay Yuan at sinabi sa kanya. Dumating si Yuan at sumama. Pagkatapos ay nagsisimula siyang makaramdam ng sakit sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sinabi niya, sinusubukan mo bang lokohin ako tulad noong nakaraan? Kailangan ko bang gumawa muli para sa iyo? Sabi ni Yuan, hindi masakit talaga ang tiyan ko. Binigyan siya ni Jiang ng gamot at sinabing pumunta sa ospital para magpa-check up. Sabi ni Yuan, hindi kailangan kong dumalo sa pulong. Sabi ni Jiang, mas mahalaga ba ang trabaho kaysa sa iyong kalusugan? Sabi ni Yuan, pupunta ako sa ospital pero hayaan mo muna akong tapusin ang trabaho ko saka tayo pupunta. Sa susunod na eksena papunta sa opisina sina Yuan at Jiang. Sabi ni Yuan, wag kang magmaneho ng mabilis, masama ang pakiramdam ko. Sabi ni Jiang, gusto kong matapos mo agad ang trabaho mo para madala na kita sa ospital. Sabi ni Yuan, oo, napakahalaga ng pulong na ito. Pagkatapos ay mas mabilis siyang magmaneho. Sa opisina nagsimulang makaramdam ng pananakit si Yuan sa kanyang tiyan at pinapanood siya ni Jiang. Pagkatapos ay nagsimulang mahimatay si Yuan at sinalo siya ni Jiang. Pagkatapos ay dinala niya siya sa ospital kung saan sinusuri siya ng doktor at sinabihan sila. Kailangang operahan si Yuan ngayon. Sumasang-ayon sila. Kailangang humiga si Yuan sa stretcher para sa operasyon ngunit lumalaban siya. Sinabi ni Jiang, tulad ng isang malaking negosyante takot sa isang maliit na operasyon. Humiga si Yuan at sinabing, hindi ako natatakot sa operasyon. Tapos sabi niya, kung may mangyari sa akin sabihin mo sa parents ko sa Shao, alagaan mo ang aso ko. Sabi ni Jiang, dahil marami ka nang naibahagi, ibigay mo rin sa akin ang password sa iyong bank account para magamit ko ito. Dumating ang nurse at kinuha si Yuan. Sa susunod na eksena si Yuan ay sumailalim sa operasyon. Tanong ni Jiang, kailan siya magkakamalay? Sabi ng nurse, Majay, gising siya in 2 to 3 hours. Umupo si Jiang sa tabi ni Yuan. She looked at him closely and says, hindi ko alam na ganito kakagwapo. Pagkatapos ay sinabi niya, napakaganda mong nakahiga dito ng tahimik. Hinawakan niya ang kamay nito at nangako sa kakinunan sila ng litrato. Nakatulog siya sa tabi niya. Sa susunod na eksena nang magkamalay si Yuan, si Jiang ay wala sa tabi niya ngunit si Kiao na ay. Tinanong niya si Yuan, kamusta ka na ngayon? Sabi ni Yuan, okay na ako. Umalis si Kiao na. Pagkatapos ay pauwi na si Jiang mula sa ospital ng si Yuan na nagpapanggap na may sakit ay tumawag sa kanya pabalik sa ospital. Nakarating siya sa ospital at nagtanong tungkol kay Yuan. Ang sabi sa kanya ng staff, maayos na siya ngayon. Tumingin si Yuan sa kanya at pumikit na parang nagpapahinga. Nilapitan siya ni Jiang at tinanong, mas magaling ka na ba ngayon? Pagpapanggap ni Yuan, sobra akong nasasaktan. Tanong ni Jiang, saan masakit? Pagkatapos ay sinimulan niya itong hampasin ng pabiro. Hinawakan siya ni Yuan at hinayla palapit. Tanong niya, bakit mo ako sinaktan? Ang sabi niya, dahil ginawa mo akong magsinungaling tungkol sa iyong kalagayan. Sa susunod na eksena umuwi si Yuan. Si Jiang ay nagsimulang maghanda ng pagkain para sa kanya. Sabi ni Yuan, tutulungan kita. Ngunit sinabihan siya ni Jiang na maupo. Gagawin ko lahat. Pagkatapos maghanda ng pagkain ay dinala niya ito sa kanya. Pagkaraan pumunta si Jiang sa opisina at tinanong siya ni Qiang tungkol kay Yuan. Sabi niya inilipat siya ng doktor sa home care. Sabi ni Qiang, napakasarap sa pakiramdam kapag wala ang amo sa opisina. Ngumiti si Jiang at sinabing, sasabihin ko talaga kay Yuan iyon. Pagkatapos ay pumunta si Qiang sa bahay ni Yuan at sinabihan si Yuan, nagsinungaling ako sa girlfriend ko na CEO ako ng kumpanya ng MH. Ngayon ay darating ang aking kasintahan. Mangyaring hayaan mo akong manatili sa iyong bahay ng ilang araw. Galit si Yuan ngunit pagkatapos mag-isip sandali pumayag si Yuan. Ang sabi niya, mananatili ako sa kabilang bahay ko. Sa susunod na eksena dinala ni Qiang ang kanyang kasintahan sa bahay ni Yuan. Inayos ni Yuan ang kanyang mga gamit at lumipat sa bahay ni Jiang.
Noong una ay tumanggi si Jiang na payagan siyang manatili ngunit sa kalaunan ay pumayag. Sa susunod na eksena lumabas si Jiang at nakita niya si Yuan na nagluluto. Natikman niya ang pagkain at sabi napakasarap. Tanong ni Yuan, ngayon sabihin mo sa akin sino ang matutulog sa sofa at sino sa kama. Sabi ni Jiang, bahay ko ito kaya sa kama ako matutulog at sa sofa ka matutulog. Naghahanda si Yuan na matulog sa sofa pero sabi ni Jiang, sa kama ka matulog, sa sofa ako matutulog. Mamaya nang matutulog na si Yuan sa sofa, si Jiang ay nagkunwaring tulog at sabi ni Yuan, ang cute mo daw kapag natutulog pero hindi ka naman talaga ganoon ka-cute. Lumapit ito sa kanya ngunit hindi ito hinahalikan. Tuwang-tuwa si Jiang matapos itong marinig. Sa susunod na eksena si Jiang ay nakatanggap ng tawag mula kay Li na nagsasabing pupunta ako sa iyong bahay. Hiniling ni Jiang kay Yuan na magtago. Pagdating ni Li napansin niya ang mga lalaking tsinelas sa labas at nagtanong kung bakit nandoon. Sabi ni Jiang para sa proteksyon sila. Sinabi rin ni Jiang kay Li ang iyong makeup ay kailangang ayusin. Kaya pinuntahan ito ni Li. Pagkatapos ay hinanap ni Li ang damit na panloob ng mga lalaki at nagtanong kung bakit ito naruroon. Sabi ni Jiang, sobrang comfortable kaya binili ko. Hindi naniniwala si Li sa kanya at sinabing sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas ay inamin ni Jiang ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Li, kaya nakatira si Yuan sa iyo. May nangyari ba sa inyong dalawa? Sabi ni Jiang, ano ang sinasabi mo? Tapos ngumiti siya. Sa susunod na eksena lahat ay nasa party launch ng app ni Xiao. Nagsasaya silang lahat. Si Yuan ay patuloy na nagme-message kay Jiang sinasabing masakit na ang sugat ko, umuwi ka na. Pagdating ni Jiang naglalaro si Yuan sa phone niya. Sabi ni Jiang, may sakit ka ba? Sabi ni Yuan, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos ay nagtanong si Jiang sino ang nagluto ng pagkaing ito. Sabi ni Yuan, ako ang nagluto nito, sino pa ang magluluto? Si Jiang ay nagsimulang magpainit ng pagkain at si Yuan ay pumunta sa balkonahe. Sinundan siya ni Jiang at sinabing napakalamig dito, nasaan ang Amerikana mo? Sabi ni Yuan, dapat nasa aparador. Pinuntahan ito ni Jiang at nang may naalala si Yuan sinundan siya at hindi sinasadyang naghalikan sila. Pareho silang kinakabahan pagkatapos. Sa susunod na eksena may ipinapaliwanag si Yuan sa lahat sa opisina nang magsimulang mangarap si Jiang. Lahat nagtatanong, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Jiang, gumagawa ako ng octopus mouth exercise. Nagpapakita siya pagkatapos ay tumigil nang mapansin niya si Yuan at lumabas ng silid. Sa susunod na eksena iniisip ni Jiang ang tungkol sa halik at may mabangga sana siya nang mahuli siya ni Yuan. Nakaramdam siya ng hiya at mabilis na umalis. Sa susunod na eksena pumasok si Jiang at nakita niya si Yuan, pinaupo siya. Tapos sabi ni Yuan, I will show you magic. Pagkatapos ay gumawa siya ng ganoong mukha at tumingin sa kanya. Ang sabi ni Jiang, ang pangit mo daw. Pagkatapos ay ginawa niya ang parehong mukha kay Jiang. Pagkatapos ay nagsimula na silang dalawa sa pagsasayaw. Tapos sabi ni Yuan, ngayon okay ka na diba? Pagkatapos ay parehong nakatanggap ang kanilang mga telepono ng mensahe mula sa dating app na iyon. Kayo ang unang mag-asawa ng Westworld kaya iniimbitahan namin kayong dalawa sa isang offline na aktibidad. Mangyaring siguraduhin na dumating. Pagkatapos ay nakatanggap si Jiang ng voice message mula kay Li na nagsasabing ang oras at petsa para sa aming offline na aktibidad sa Westworld ay naayos na. Dapat sumama ka rin. Nang marinig ito nagalit si Yuan at nagsimulang tumingin kay Jiang. Sa sandaling iyon nagsimula na ring tumingin si Jiang kay Yuan. Sa susunod na eksena dumating sina Yuan at Jiang sa lokasyon ng aktibidad ng mag-asawa at napagtanto nila na sa pamamagitan ng app talagang nagde-date sila sa isa't isa. Nang makita nila ito napakasaya nilang dalawa. Nang makita sila ni Li sinabi niya kay Xiao, paano magiging mag-asawa ang dalawang ito? Nagbibigay ang iyong app ng mga maling resulta. Dito sabi ni Xiao, hindi, ang aking app ay hindi nagbibigay ng mga maling resulta. Balang araw magsasama ang dalawa. Sa susunod na eksena pumunta sa hapunan sina Qiao na at Yuan kasama ang isang kliyente. Nang makita ang lugar sabi ni Yuan, bakit hindi pa dumarating ang kliyente? Sinabi sa kanya ni Qiao na walang darating na kliyente. Pagkatapos nito ipinahayag ni Qiao na ang kanyang nararamdaman kay Yuan at sinabing gusto kita.
Diretsyong sinabi ni Yuan sa kanya, ayoko sayo. Nagtutulungan kami at mabuting magkaibigan. Nang marinig ito nagalit si Kiao na at nagsimulang umalis. Habang bumangon hindi sinasadyang nabuhusan niya ng kape ang damit ni Yuan. Pumunta si Yuan sa washroom para linisin ang coat niya. Samantala hinihintay ni Jiang si Yuan sa hapunan. Nang hindi dumating si Yuan tinawag siya ni Jiang. Sinagot ni Kiao na ang tawag at sinabing sabay kaming naghahapunan. Nang marinig ito nagalit ng husto si Jiang pumunta sa kanyang silid at nagsimulang ilabas ang kanyang galit. Sa kanyang galit sinimulan niyang kunin ang mga damit ni Yuan sa aparador. Sa sandaling iyon napansin niya ang isang kahon. Sa loob ng kahon may sulat. Ito ang parehong liham na isinulat ni Yuan para kay Jiang noong bata pa siya. Sa pagbabasa ng liham napakasaya ni Jiang na malaman na gusto siya ni Yuan mula pagkabata. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Yuan. Nang makilala niya si Yuan niyakap at hinahalikan nila ang isa't isa. Pagkatapos pareho silang nagtapat ng kanilang pag-ibig. Habang pauwi naghalikan sina Jiang at Yuan malapit sa kanilang bahay. Sa sandaling iyon nakita sila ni Kiao at nagsimulang mag-record ng video. Nang mapansin siya ni Jiang sinabi niya kay Yuan ni-record ni Kiao ang aming mga video. Hinabol ni Yuan si Kiao at nahuli. Sinabi sa kanya ni Yuan tanggalin ang video na ito. Pero sabi ni Kiao tatanggalin ko lang kung pareho nyo akong bibigyan ng interview. Matapos mag-isip ng ilang sandali sina Jiang at Yuan ay sumang-ayon na magbigay ng panayam. At pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Kiao kay Yuan. Nagalit si Yuan sa lahat ng ito at itinaboy si Kiao. Habang aalis si Kiao sinabihan siya ni Yuan na tanggalin ang video. Ngunit hindi ito tinatanggal ni Kiao at tumakas. Matapos ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Jiang nakaramdam si Yuan ng labis na kaligayahan. Pagdating niya sa opisina nagsimula siyang sumayaw at masayang nakikipag-usap sa lahat. Kapag humiling ang kanyang assistant na umalis binibigyan niya siya ng 3 araw na bakasyon. Sa kabilang banda napakabastos ni Kiao na kay Jiang. Napakaraming trabaho ang binibigay niya kay Jiang kaya wala siyang oras para kausapin si Yuan. Kapag ang lahat ay umalis sa opisina sa gabi si Jiang ay nagtatrabaho pa rin doon. Lumapit si Yuan sa kanya at nagsimula silang mag-usap. Sa sandaling iyon dumating si Kiao na upang kumuha ng ilang mga dokumento. Nang makita siya nagtago si Yuan sa ilalim ng mesa. Matapos kolektahin ni Kiao na ang kanyang mga dokumento at umalis hinayla ni Yuan si Jiang sa ilalim ng mesa at naghalikan sila sa isa't isa. Sa kabilang banda ipinagtapat ni Li ang kanyang pagmamahal kay Kiao ngunit tinanggihan siya ni Kiao dahil 1% lang ang kanilang dating up-match. Kaya naman tinatanggihan siya nito. Sa susunod na eksena dinala ni Jiang si Yuan upang makilala ang kanyang ina. Iniisip ni nanay na si Yuan ang nobyo ni Jiang. Tapos tinanong ni mama si Yuan boyfriend ka ba ni Jiang? Dito sumagot si Jiang hindi boss ko siya. Nang marinig ito galit na galit si nanay. Pagkatapos ay pinapagawa ni nanay si Yuan sa lahat ng gawaing bahay at siya ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa gabi kapag magkasama sila nakikita sila ni nanay at napagtanto na sila ay mag-asawa. Nang makita ito pumunta si nanay sa kanyang silid at naging napakasaya. Kinabukasan sabay silang nagdi-dinner. Noon lang nakita ng nanay ni Jiang ang MH company card ni Jiang. Nang makita niya ito labis siyang nag-alala at sinabi kay Jiang dapat kang tumigil sa pagtatrabaho sa kumpanya ng MH. Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Yuan at tinanong auntie ano ang nangyari. Bakit mo sinasabi ito? Sinabi sa kanya ni nanay nagsimula ang aking asawa ng isang kumpanya ng pagkain kung saan ang kumpanya ng MH ay nagbibigay ng pinansyal na suporta. Ngunit nang maglaon gusto nilang baguhin ang ilang mga bagay. Nang tumanggi ang aking asawa huminto si MH sa pagbibigay ng suportang pinansyal at naglagay pa ng mga maling akusasyon sa kanya. Dahil dito kinailangan ng asawa ko na ibigay ang kumpanya sa C Group. Noong araw na iyon inatake sa puso at namatay ang asawa ko. Dagdag pa niya walang ginawang masama ang asawa ko. Nakulong lang siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuan kung ganoon ang kaso huwag mag-alala. Aalamin ko ang totoo. Nang maglaon parehong sinubukan ni Na at Yuan na alamin kung paano namatay ang ama ni Jiang at kung bakit ito nangyari.
Pagkatapos ay nagkita sila sa isa't isa at nagpasya na mag-imbestiga ng magkasama. Sa susunod na eksena na-stuck si Jiang sa elevator at dumating si Yuan at iniligtas siya. Pagkatapos ay lumala ang kanyang kalusugan at dinala siya sa ospital. Sa ospital pumunta rin si Mr. Duli upang makita siya ngunit nakita niya si Yuan doon kasama niya. Nang makita ito ay nagalit ng husto. Nang maglaon nakilala niya si Lin Taimo, Vice President ng kumpanya ng MH at sinabi sa kanya anuman ang ginawa mo 5 taon na ang nakakaraan nalaman ni Yuan ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni kay Lin Taimo matutulungan kita dahil laban din ako kay Yuan. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang isang flashback kung saan ipinahayag na ang tatay ni Jiang ay pinatay din ni Lin Taimo at alam din ito ng direktor na nagngangalang Linda. Kinabukasan pumunta sa opisina ang ilang opisyal at dinala si Yuan para sa pagsisiyasat dahil naniniwala ang lahat na ginamit niya sa maling paraan ang pondo ng kumpanya. Bahagi lahat ito ng pagpaplano ni Lin Taimo at Mr. Duli. Dinala rin ng mga opisyal si Jiang para sa investigasyon. Sa susunod na eksena iniimbestigahan si Yuan at sinisikap niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit hindi siya pinahintulutan ni Lin Taimo na maglaro ng anumang mga trick at pinatunayan na may katibayan na mali ang pamamahala ni Yuan sa mga pondo. Pagkatapos ng investigasyon pinuntahan ni Yuan si Lin Taimo sa opisina. Doon sinabi ni Lin Taimo sa kanya ginawa ko ang lahat ng ito para hindi ka makapag-imbestiga laban sa akin at kung gusto mong walang masamang mangyari sa inyo ng kumpanya ng nanay mo tahimik kang umalis sa kumpanyang MH. Kinabukasan nag-announce si Yuan sa opisina aalis na ako ng kumpanya. Nag-resign siya. Laking gulat ni Jiang nang marinig ito. Pagkatapos ay nakilala ni Yuan si Jiang at nakipaghiwalay sa kanya. Sabi ni Yuan very soon mapapatunayan na akong corrupt sa kumpanya at maban ako sa market. Kaya mas maganda kung ihiwalay ko ang sarili ko. Hindi ako karapat-dapat sayo. Nang marinig ito sinampal ni Jiang si Yuan at galit na umalis. Kinabukasan inanunsyo ni Lin Taimo sa lahat ng nasa opisina tinanggal na si Yuan sa posisyon ng CEO at ngayon ang bagong CEO ay si Mr. Duli. Ipinakilala niya siya sa lahat. Laking gulat ni Jiang nang marinig ito. Sa susunod na eksena pinuntahan ni si Yuan at nalaman namin na si Mr. palihim na nagtutulungan sina Duli at Yuan. Pareho nilang ginagawa ito para mangolekta ng ebidensya laban kay Lin Taimo. Mamaya mayroong isang board meeting kung saan ipinakita ni Yuan at Mr. Duli ang lahat ng ebidensya laban kay Lin Taimo. Sinisikap ni Lin Taimo na iligtas ang kanyang sarili ngunit sa sandaling iyon dumating si Linda at ibinunyag ang buong katotohanan. Sinabi ni Linda sa lahat ang lahat ay binalak ni Lin Taimo at pinatay niya ang tatay ni Jiang. Ininom niya ang kanyang mga gamot na naging sanhi ng pagkamatay ng tatay ni Jiang. Pagkatapos nito naiintindihan ng lahat kung sino ang tunay na salarin. Pagkatapos ay hinuli ng mga opisyal si Lin Taimo at ipinakulong. Dumating din doon si Jiang at napagtanto na si at Yuan ay nagtutulungan noon pa man. Ginawa nila ang lahat ng ito para mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Nalaman din ni Jiang na nakipaghiwalay si Yuan sa kanya dahil dito. Nang marinig niya ito lalo siyang nagalit. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Yuan ang lahat at kinumbinsi siya. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang isang eksena makalipas ang 2 taon kung saan nagpakasal sina Xiao at Li at namumuhay ng isang masayang buhay may asawa. Sa kabilang banda magkasama rin sina Yuan at Jiang sa iisang apartment at ine-enjoy ang kanilang romantikong buhay. Si Jiang ay na-promote sa posisyon ng Vice President sa opisina. Para ipagdiwang ang kanyang promosyon niregalo ni si Jiang ng relo. Pagkatapos ay napansin ni Yuan ang isang bagong relo sa kamay ni Jiang at nagtanong sino ang nagbigay sa iyo ng relo na ito. Sagot ni Jiang binigay ito sa akin ni. Nang marinig ito nagalit si Yuan. Inalis niya ang relo sa kamay niya at sinabing gumagalaw ka pa ba ni Duli. Pagkatapos ay binigay ni Yuan si Jiang ng sarili niyang relo. Nang makita ito naging napakasaya ni Jiang. Pagkatapos ay plano ni Yuan na mag-propose kay Jiang. Nang gabing iyon palihim niyang kinukuha ang laki ng daliri nito para gawing singsing para sa kanya. Kinabukasan dumating sina Xiao at Li upang makilala sina Yuan at Jiang. Sinabi ni Li kay Jiang buntis ako. Pagkarinig nito ang lahat ay nagiging napakasaya.
Pagkatapos ay sinabi ni Lee ngayon ay dapat din kayong magpakasal. Sa tingin ni Jiang tama ang mungkahi ni Lee. Pagkatapos ay nag-propose si Yuan kay Jiang gamit ang isang singsing at mabilis silang nagpakasal sa korte. Nakikita ni ang kanilang mga larawan sa social media at masaya siya para sa kanila. Pagkatapos ng ilang buwan sinabi ni Jiang kay Yuan buntis ako. Tuwang-tuwa si Yuan sa narinig. Magkayakap silang dalawa. And with that dito na nagtatapos ang drama.